Dati ay nagdiborsyo si Yuan sa kanyang asawa, sinabing masyadong maliit ang babae kaya mahirap alagaan, at mas gusto niya ang mga mature na babae. Umiyak ang batang babae sa sobrang galit at sinabing paglaki niya ay ipakikita niya sa akin ang tunay niyang anyo. Pagkalipas ng 10 taon sa pagpasok niya sa trabaho, bigla siyang dumating bilang bagong CEO ng aming kumpanya. Patay na. Baka pahirapan niya ako. Kasalukuyan akong nakaupo sa aking pwesto at naglalaro ng Spider Solitaire nang bigla akong paalalahanan ng katrabaho ko. Gu, huwag kang tulala. Ang bagong CEO na dumating sa kumpanya ngayon, balita ko ay isang ice queen. Mag-ingat ka baka mahuli kang nagpapalipas ng oras. Tumawa lang ako at sinabing salamat. Salamat, bro. Pagkalipas ng kalahating oras, isang figurang may mukhang bata ang sumilip sa pintuan ng kumpanya. Ang kanyang cute na mukha ay hindi tugma sa kanyang matangkad at sexing pangangatawan. Sa sandaling lumitaw ang babae. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat sa opisina. Halos lahat ng empleyado ay tumingin sa bagong CEO, maliban sa akin na nakatutok pa rin sa paglalaro ng Spider Solitaire sa computer. Ang tingin ni Yuan-an ay agad na napako sa akin, ngunit nang makita niya ang aking mukha, bigla siyang natigilan. Ang dati niyang malamig na mukha ay lumambot. Ang kanyang mahabang pilikmata ay kumukurap-kurap at bigla siyang nagmukhang inosente. Dahil sa matagal niyang pagtitig, nakaramdam ako ng kilabot sa aking likuran. Patay na. Baka nahuli niya akong nagpapalipas ng oras. Sa ilalim ng kanyang matalas na tingin, nagpatuloy ako sa pag-click ng mouse hanggang sa marinig ko ang tunog ng papalayo na takong. Doon lang ako naglakas loob na tumingin para makita kung ano ang hitsura ng bagong CEO. Nang makita ko ang mukha ng CEO, natulala ako. Hindi dahil sa kanyang ganda, kundi dahil ang CEO na ito ay ang babaeng tinanggihan ko noon. Noong kindergarten, kalaro ko lang siya sa bahay-bahayan. Pero hindi ko akalaing sineseryoso niya pala ito at pilit akong ginagawang asawa. Hanggang sa nagreklamo ako na masyadong maliit ang katawan niya. Bago siya umiyak at lumipat ng paaralan, hindi ko inasahan na magtatagpo ulit kami noong high school kung kailan isa na siyang henyo sa honor class. Kaya niyang aralin sa 1 taon ang dapat ay 3 taon. Naaalala ko noong second year high school pa lang siya, may lihim na pagtingin sa akin si Yuan-an. Isang araw, lumitaw siya sa harap ko na nahihiya. Ang mukha niya ay namumula na parang kumukulong takure at magalang niyang ibinigay ang kanyang love letter. Ngunit para sa kanyang pag-aaral. Nagkunwari akong nadidiri dahil lagi siyang nakaputi na medyas, siguradong mabaho ang paa niya. Pagkatapos ay tinapik ko ang ulo niya at maayos na tinanggihan. Umiyak si Yuan-an sa sobrang galit at tumakbong lumuluha sa hallway. Ang imahe ng batang babaeng umiiyak noon. Tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon. Sa oras na ito, kinakabahan ako, sana hindi niya ako nakilala. Tinanggihan ko siya noon, baka gantihan niya ako at pahirapan sa trabaho. Samantala, pagkapasok ni Yuan-an sa opisina, humiga agad siya sa upuan. Tinanggal ang kanyang takong nang walang pakialam at kumuha ng ilang pirasong gummy candy sa bulsa para kainin ng may labis na kasiyahan. Matamis na pagkain ito, hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang kaya palihim lang siyang kumakain ito. Kahit napasaway siya sa likod ng mga tao, napakahusay pa rin niya pagdating sa pamamahala. Pagkatapos ng lahat, paano nga ba naging presidente si Yuan-an? Hindi lang dahil sa hawak niya ang pananalapi, kundi dahil siya ay isang likas na henyo. Mula pagkabata hanggang sa paglaki, laging nasa tuktok ang kanyang mga grado. Bihasa siya sa palakasan at pagtugtog ng mga instrumento, at hindi mabilang ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Gayunpaman, sumulyap si Yuan-an sa bintana. Sa akin na nagtatamad-tamaran at napanguso siya. Ngunit ang totoo, tinanggihan siya ng lalaking ito ng 2 beses. At ngayon ay nagkita silang muli sa ganitong kakaibang paraan. Habang iniisip ito, biglang namula ang maliit na mukha ni Yuan-an. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pagpasok ng sekretarya, nakita niya ang namumulang mukha ni Yuan-an. Yizong, ano pong nangyari? Nilalagnat ba kayo? Si Yuan-an, na parang pusang nagulat, ay agad na umayos ng upo at nagpakita ng seryosong mukha, o wala, ayos lang ako. Sa susunod na papasok ka, kumatok ka muna. Pagkatapos, tila may naisip si Yuan-an at itinuro ang direksyon ko na nagtatamad-tamaran sa aking pwesto. Ang lalaking nasa labas na puro pagtatamad lang ang alam, ano ang pangalan niya. Tumingin ang sekretarya sa direksyong itinuturo ni Yuan-an. At agad na sumagot, ang pangalan niya ay Gu Chen, siya ang bagong video reviewer. Kakatapos lang niya ng kalahating buwan sa trabaho. Hindi na nag-isip pa ang sekretarya at inilabas ang tambak ng mga dokumento. Ito po ang mga datos ng bawat departamento na hiningi nyo, pakisuri na lang po. Ngunit tiningnan lang ito ni Yuan-an nang walang gaanong interes. Alam ko na ang sitwasyon ng kumpanya. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Gu Chen. Ang sekretarya, na tila nakarinig ng isang hindi kapanipaniwalang bagay, ay napuno ng mga tanong sa isip pero wala siyang nagawa kundi tumango. Mabilis na sumapit ang 10:00.
Habang nag-inat at humihikab ako, nakita ko ang isang figura na lumabas sa opisina ng presidente. Hawak ni Ewan-an ang isang kartoon na baso. At nakatitig ng mabuti habang nagsasali ng mainit na tubig sa dispenser. Ang pwesto ko ay nakaharap mismo sa dispenser. Sa pagkakita sa napaka-relax na anyo ng maliit na presidente, mukhang hindi niya ako nakilala. Dahil dito, masaya akong kumain ng chips para ipagdiwang ito at bumalik sa pag-review ng mga video. Gayunpaman, ang mga mata ni Ewan-an ay nakatutok pa rin sa pwesto ko. Kakatapos ko lang magbura ng isang bastos na video, at bigla akong nakakita ng post ng isang babaeng sumasayaw na naka-black stockings. Kaya maigi ko itong pinanood ng paulit-ulit, sinusubukang hanapin ang mga maling bahagi. Ngunit sa sumunod na sandali, nakalanghap ako ng napakabangong halimuyak mula sa aking likuran. Ang maliit at malambot na baba ay dumampi sa aking balikat, at bahagyang bumuka ang kanyang mapupulang labi, mukhang seryosong-seryoso ka. Dahil sa biglaang pagkagulat ay nanigas ang buong katawan ko. Lumingon ako at nakita si Ewan-an na hindi ko namalayan kung kailan lumapit sa likod ko. Dahil nahuli ako sa aking ginagawa, bigla akong nakaramdam ng kaba at nauutal na nagsalita, sandali. Sa tinig ni Ewan-an kanina, parang nakarinig ako ng bahagyang selos. Ano ang nangyayari? Pero sinagot ko muna siya, huwag kang magkamali, trabaho ko lang ang maigi na suriin ang bawat video. Iyan ang responsibilidad natin. Akala ko ay nakahanap ako ng magandang dahilan para makalusot, nang biglang lumingon si Ewan-an sa gabi. Tinitigan ng magaganda niyang mata ang aking mga matang umiiwas, at noong muntik na akong mairita sa kanyang titig, biglang nagpakita sa mukha ni Ewan-an ang isang makahulugang ngiti. Tignan mo ako, bakit parang pamilyar ka, nagkita na ba tayo dati? Pagkarinig ko nito, muntik na akong mapatalon sa gulat, dahil natatakot na akong makilala ni Ewan-an. Kaya pilit akong naghanap ng dahilan, haha, sabi ng lahat ay kamukha ko si Kunkun. Kaya normal lang na maging pamilyar ako sa'yo. Ikinumpas ko ang aking mga kamay na tila walang malaking bagay. Pero hindi ko inaasahan na mapapatawa si Ewan-an, estudyanteng Gyu. Ang humor mo naman, bagamat medyo gwapo ka nga, bawin mo na lang yan. Gayunpaman, wala itong silbi, nakapamaywang si Ewan-an, tignan mo ako, paano ako magkakamali. Ikaw ang nag-iwan sa akin noon, kaya magdamag akong umiyak hanggang sa mamaga ang mga mata ko. Madam, ako ay isang binatang lalaki, pakihinaan naman ang boses, Miss Ye. Huwag kang magkalat ng chismis sa harap ng maraming tao. Sa pagkakita sa aking pagkalito, mapaglarong inilabas ni Ewan-an ang kanyang dila. Direkta siyang magsalita, kapag may napagdesisyonan siya, hindi na niya iniintindi ang iniisip ng iba. Hindi niya pinansin na may ibang tao sa opisina, kaya gulat na gulat ang mga kasamahan ko, akala nila ay ang babaeng si ay dumating para tignan kung nagtatrabaho ako, pero hindi nila inaasahan na magkaklase pala kami, at parang ang babaeng si pa ang binitiwan. Nakita ko na lang na bumilog ang mapulang labi ni Ewan-an, estudyanteng Gyu, busy ang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Dahil ikaw naman ay masipag at responsable, pwede ka bang mag-overtime ng 1 oras para sa kumpanya? Napanguso ako ng husto, bakit kailangan ko pang mag-overtime? Mas lalong lumawak ang ngiti ni Ewan-an. Haha, tamang-tama para sabay tayong makauwi, masaya ka ba? Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ko, anong saya, nagsisimula na ba siyang mang-api? Pero dahil siya ang boss ko, wala akong nagawa kundi ang pumayag, at naisip ko. Gabi na, kailangan ko itong samantalahin. Pagkaalis ni Ewan-an, sumakit ang ulo ko, bakit ko ba nakasama ang babaeng ito? Bakit ang hirap maging tamad? Hindi pa ako nakakabawi, nagkagulo na naman ang mga katrabaho ko, Gyu. Ang galing mo naging girlfriend mo pala ang babaeng si turuan mo naman ako. Mapapangiti na lang ako ng pilit habang nagpapalipas ng oras, at hindi ko namalayan ang paglipas ng hapon. Tinignan ko ang walang laman kong tasa ng kape, at nagbalak na sanang tumayo para samantalahin ulit ang libreng kape. Ngunit bigla akong itinulak pabalik sa aking upuan, lumitaw na naman si Ewan-an sa likuran ko nang hindi ko namamalayan. Nagpakita pa siya ng isang matamis na ngiti na parang isang kapitbahay, Guchen, maupo ka muna, hayaan mong ipagtimpla kita ng kape. Habang sinasabi ito, inabot niya ang walang laman kong tasa, kaya agad akong nagkunwaring nagulat, hayaan mo na, ako na lang ang gagawa. Sa isip ko, ayoko talagang magkaroon ng masyadong kaugnayan sa babaeng ito, pero mabilis na naagaw ni Ewan-an ang tasa. Ano namang masama doon? Ako ang boss, hindi ba pwedeng mag-alala ako sa empleyado ko? Pagkatapos magtimpla ni Ewan-an ng kape at iabot ito sa akin, tumango na lang ako at nagpasalamat. Akala ko ay alis na si Ewan-an pagkabigay ng kape, pero hindi ko inaasahan na. Hinila niya ang upuan ng katrabaho ko sa tabi ko at umupo siya roon. Guchen, siguradong nakakapagod ang trabaho mo, di ba? Sasamahan na lang kita. Sabi niya habang kumukurap-kurap ang magaganda niyang mga mata, at ngayon ko lang napagtanto. Hindi sumuko si Ewan-an kahit tinanggihan ko siya noong high school. Sa halip, ginamit niya ang pagiging boss ko para mapalapit sa akin.
Sa isip ko, kailangan ko itong harapin. Masaya ako sa trabaho ko, bakit naman ako mapapagod? Pero si Yewan-an ay parang isang pusa na laging nakadikit. Umupo lang siya sa tabi ko at tinitigan ako ng matalim, habang ako naman ay nakatuon na sa aking trabaho. Nanahimik lang ako hanggang sa hindi na nakatiis si Yewan-an at nagsalita. Guchen, naaalala mo pa ba ang mga panahong iyon noong high school? Naaalala ko noong gustong-gusto kitang pinapanood na mag-basketball, lalo na yung pagdunk mo ng isang kamay, sobrang gwapo mo talaga. Natuwa ng kaunti ang loob ko dahil pinuri ako ng isang magandang babae, pero nakakahiya talaga ang nangyari noong E-class. Gusto ko sanang magpakitang gila sa pagdunk, pero nagkamali ako at sa huli ay napaluhod ako sa sahig na parang nagbibigay galang sa mga nanonood. Kaya naman nahihiya akong pag-usapan ang bagay na yon, pero ipinagpatuloy ni Yewan-an ang pagbabalik-tanaw at sakai. Napakabait mo, araw-araw pagkatapos ng klase, nakikita kitang pinapakain ang mga palaboy na aso. Pagkatapos naming mag-usap sandali, huminto na rin si Yewan-an sa pagbabalik-tanaw at biglang hininaan ang kanyang boses. Sabihin mo sa akin ng palihim, may gusto ka bang babae rito? Matutulungan kitang ipagtapat ang nararamdaman mo. Kunwari ay nagmamalasakit siya, pero ramdam ko ang selos sa tono ng pananalita niya. Kung sasabihin ko sa kanya na may gusto nga ako rito, siguradong patatawag ako sa opisina niya kinabukasan. Pero napagdesisyonan kong biruin si Yewan-an, kaya pabulong kong sinabi. Siyempre mayroon, handa mo ba talaga akong tulungan? Agad na sumimangot ang maliit na mukha ni Yewan-an. Sinubukan lang naman niyang magbiro, pero hindi niya inaasahang sasabihin kung may mahal na talaga ako, kaya naman napatanong siya ng pasungit pero cute. Sabihin mo kung sino yung tao. Habang nakikita kong naggangalit na parang pusang ligaw si Yewan-an, ginanahan din ako at dinilaan siya. Ay, hindi ko sasabihin sa'yo. Para talagang pusang nagagalit si Yewan-an. Nagpasya siyang imbestigahan ng mabuti para mahanap ang babaeng ito. Nang mapansin niyang matagal na akong hindi nagsasalita. Inurong ni Yewan-an ang upuan niya at dahan-dahang lumapit sa akin. Naku, ano bang ginagawa mo? Kinabahan ako ng bahagya, akala ko ba ay hindi siya madadaan sa mahinhin. Kaya gagamit na siya ng dahas. Pero umiti lang ng matamis si Yewan-an at bigla akong inamoy ng malalim sa dibdib. Ang bango talaga ng pabango mo. Napaanga na lang ako at hindi ko alam ang isasagot. Ano bang palusot yan? Lalaking lalaki ako at kailanman ay hindi gumamit ng pabango. Hindi na nagsalita si Yewan-an. Naupo lang siya ng tahimik sa tabi ko habang sinusuri ko ang mga video at paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng opinyon hanggang sa maghapon na. Inantok ako at napahikab, napatingin ako ng bahagya kay Yewan-an at nakita kong dahan-dahan siyang natutumba sa gilid. Dahil natatakot akong tumama ang ulo niya sa mesa, inalalayan ko ang pisngi niya gamit ang palad ko. Tiningnan ko ng mabuti ang mukha niya. Nagpapanggap lang kaya siyang tulog ang babaeng ito. Pero agad ko ring inalis ang pag-aalinlangang iyon dahil nakita ko siyang natutulog ng napakahimbing. Tumulo pa ang laway niya sa kamay ko. Kung makikita ito ng iba, hindi lang ang pagiging cold na babaeng boss ang mawawasak. Pati na rin ang titulo niyang magandang dilag ay mawawala. Pero nakakatuwa ang itsura niya habang himbing na natutulog. Nag-inat si Yewan-an. At naipit niya ang kanang kamay ko na humahawak sa mouse. Nagtataka ako, napakalaki ng opisina. Bakit hindi siya bumalik sa pagtulog sa sarili niyang upuan? Mas mabango ba talaga kapag sa tabi ko natutulog? Inalis ko ang maliit niyang mukha na nakapatong sa kamay ko. Inilipat ko ang computer sa kaliwa at binigyan siya ng maluwag na espasyo. Maya-maya, habang tumutulo ang laway niya ay nagsalita siya sa kanyang panaginip. Guchen, ayaw kitang magkagusto sa ibang babae, at saka, huwag mo na akong tanggihan ulit. Pwede ba? Bagamat malabo ang boses niya sa panaginip, malinaw ko pa ring narinig ang sinabi niya. Napangiti ako at hindi ko nalang pinansin, hindi rin ako nangako pero hindi ko rin naman tinanggihan. Pagkagising ni Yewan-an, nag-inat siya habang hawak ang kanyang bewang at humikab. Doon niya lang napansin na dahil sa paggalaw niya habang natutulog, naipit na pala niya sa sulok ang lalaking mahal niya. Guchen, sorry. Nang makita ko siyang nahihiyang humingi ng tawad. Umiti lang ako, ayos lang. Pero sa totoo lang, ang cute talaga niya tingnan. Dahan-dahang kinusot ni Yewan-an ang kanyang antukin pang mga mata, saka masayang naglakad palayo habang kasama niya ako. Ang sarap ng tulog ko, ito na ang pinakamagandang tulog ko sa loob ng maraming taon. Ibinalik ko ang laptop sa dati nitong pwesto at ipinagpatuloy ang trabaho. Mabilis na sumapit ang alas 5 ng hapon. Dahil kailangan kong mag-overtime, halos lahat ng mga kasamahan ko ay nakaalis na. Pero may natira pang isa, si Kizeng. Tinapik niya ang balikat ko at nagpakita ng isang makahulugang ngiti. Gogo, bata ka pa, kapag may pagkakataon, dapat mo itong samantalahin. Maging agresibo ka, at hindi mo na kailangang magpakapagod sa natitirang bahagi ng buhay mo. Tiningnan ko ang mapaglaro niyang ngiti at napakunot na lang ang noo ko. Ano ba ang pinagsasabi nito? Ayoko namang magpaload sa babae, sadyang hindi ko lang alam ang isarap ng buhay kasama ang mayamang babae nung bata pa ako.
Nang makita ni Kizeng na hindi ko siya makuha, napailing na lang siya ng dismayado, iniligpit ang gamit niya, at umuwi na rin. Lumipas ang ilang sandali, ako na lang ang natitirang empleyado sa opisina. Tiningnan ko ang wall clock, malapit na mag-alas 6. Agad akong kumilos, tumayo, kinuha ang laptop ko, at naghanda ng umalis. Basta mabilis akong makakaalis. Hindi ako maaabutan ng pag-ibig. Isa pa, may gagawin pa ako sa bahay, matagal na rin akong hindi nakakapaglaro. Ang mga babae ay nakakaapekto lang sa bilis ng kamay ko sa paglalaro. Mabilis akong naglakad patungo sa pinto, at noong sisimulan ko ng huminga ng malalim. Biglang may maputing kamay, na parang multo, ang dahan-dahang humawak sa balikat ko. Nagulat ako at natigilan sa kinatatayuan ko. Mula sa aking tenga, narinig ko ang isang matamis na boses na may halong himutok. Chen, bakit nagmamadali kang umalis? Sinadya mo bang umiwas sa akin? Lumingon ako at nakita ko si Yewan-an na nasa likuran ko na naman. Iniling niya ang kanyang ulo. At tinitigan ako ng napaka-cute. Hindi maaari. Nasa likuran ko lang siya ng pinto. Akala ko ay nagbabantay lang siya sa pinto. Naloko na naman ako. Tinibit balikat ko na lang. At gumawa ng isang palusot. Hindi may gagawin lang talaga ako sa bahay. Nang marinig iyon Yewan-an, halos matawa siya sa inis, pero napigilan niya ito. Lumapit ang maganda niyang mukha sa akin. Akala ko may gagawin siya, kaya mabilis akong umiwas. Anong ginagawa mo? Nakangiting sagot ni Yewan-an, tapos na ang trabaho. Wala nang tao rito at walang mga kamera, hindi ba dapat may gawin tayo sa isa't isa? Nagulat ako ng sobra. Bakit galing sa bibig ng isang magandang babae ang linyang iyon? Inamin ko sa sarili ko na medyo na-excite ako, pero may disiplina pa rin ako sa trabaho. Hindi ko na malayang itinaboy ko na ang sarili ko. Napangiti ng mayabang si Yewan-an, nagbibiro lang ako. Tapos na ang trabaho, tara na. Pagkasabi nito ay naglabas siya ng dila ng pilyo. Pinunasan ko ang aking pawis, pero bakit parang may kakaibang lungkot akong nararamdaman? Sa daan, si Yewan-an ay patuloy na nagtatanong sa likod ko, Chen, masaya ba ang araw mo? Nakabus ka ba? Saan ka na nakatira ngayon? Napabuntong hininga na lang ako nang wala akong magawa. Nakabisikleta ako. Gabi na, umuwi ka na rin. Tumigil si Yewan-an, pinaglaruan ang kanyang mga kamay at nagmukhang nahihiya. Ano, kasi nawala ang sasakyan ko, kaya pwede bang pakihatid mo na lang ako pauwi? Nagtataka akong tumingin sa kanya. Paano nangyari yon? Nakita ko pa siyang nagmaneho paalis kanina. Tinitigan ko ang mga mata ni Yewan-an. Gusto ko sanang ilantad ang plano niya, pero nagmukha pa rin siyang nagpapaawa. Chen, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang. Huwag kang maglalambing. Hindi ko na kaya. Pinatigil ko agad ang pagpapakute niya dahil parang nanghihina na ang tuhod ko. Nagmukhang malungkot si Yewan-an nang marinig yon. Sa huli, sumunod ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa isang kulay pink na Lamborghini. Gusto kong makita kung gaano pa karami ang gasolina. Pero nang tingnan ko, wala na ngang natitirang gasolina. Si Yewan-an naman ay patuloy na nagbubuntong hininga sa tabi. Hay nako, ang lakas talagang lumamon ng gasolina ng kotse ko ngayon. Sandali pa lang, wala na agad. Nangunot ang noo ko. Kaya pala nakita ko siyang nagmaneho ng Lamborghini kanina. Siguro ay sadyang umikot siya ng malayo para maubos ang gasolina bago bumalik, di ba? Siguradong ganoon nga. Hindi pwedeng nagkataon lang, talagang pinaghirapan niya para lang maihatid ko siya pauwi. Sa wakas, sa ilalim ng aking mga mata, umiwas ng tingin si Yewan-an. Kung ganun, mag-taxi ka na lang pauwi. O kaya tumawag ka ng susundo sayo. Hindi ako kakagat sa ganyang style niya. Kung ihahatid ko siya, siguradong may kung ano na naman siyang gagawin sa daan. Tatalikod na sana ako para umalis, pero hinawakan ako ni Yewan-an sa braso. Huhu, Chen, matitiis mo bang hayaan ang isang babae na mag-taxi mag-isa pauwi sa gabi? Ang galing, ngayong nahuli ko na siya, naglambing na naman. Para siyang malagkit na candy na hindi matanggal-tanggal. Pero sa totoo lang, hindi ko rin naman kayang hayaang mag-taxi ang isang babae, 18 anyos pa lang siya. At napaka-inosente pa. Sa huli, hindi ko na kinaya ang paglalambing niya at pumayag na rin ako. Ngayon naman ay kinakalog niya ang mga kamay ko at kinikiskis ang mukha niya sa braso ko, napaka-cute talaga niya. Kahit ang lalaking yari sa bakal ay matutunaw sa kanya, pero teka, kampante ba talaga siyang hayaan akong ihatid siya pauwi? Parang hindi naman pwedeng magsakay ng tao sa bisikleta, nabalitaan ko na kapag nahuli ay pagmumultahin, ha? Yun lang pala ang ikinababahala mo, Chen, sa tingin mo ba ay kukulangin ako sa pambayad ng multa? Muling pinamaga ni Yewan-an ang kanyang mga pisngi, napaka-cute, napabuntong hininga na lang ako. Mukhang hindi nga malaking bagay sa kanya ang multa. Ang sabi pa naman kapag nahuli ay kukunin pa ang sasakyan. Nagkaroon ng epekto ang sinabi ko, binitawan niya ang aking kamay, kinuskos ang kanyang hinlalaki, at nagsimulang mag-isip ng mabuti. Sa huli, seryoso niyang sinabi ang plano, kung mahuli man tayo ng pulis trapiko, mauna ka nang tumakbo. Ako na ang bahala sa likod, huwag mo na akong intindihin. Pagkarinig ko nito ay agad akong nagpakita ng
Tingin sa isang tanga, ang galing naman ng inspirasyon niya. Pero kung mahuhuli nga tayo at kukunin ang sasakyan, hinding-hindi ko siya iiwan ng mag-isa. Pero bigla akong nakaisip ng bagong problema, pero nakatira ako sa University Town. Hindi ba tayo magkaiba ng daan? Napakatindi naman ng pagkakataon, tadhana nga ba natin ito? Nakakataira rin ako sa University Town. Oye, anak nang wala na talaga akong pag-asa. Sa totoo lang, marami namang paraan para pauwiin siya, pero hindi ko kayang gisingin ang isang babaeng nagpapanggap na tulog. Pagkatapos ay lumapit ako sa aking e-bike. Inirapan ako ni Yewan-an ng bahagya, tama, nagsinungaling ako para lang makawala sa kanya. Ang totoo, e-bike ang gamit ko. Pagkasakay, pinatakbo ko ito, habang si Yewan-an naman ay patagilid na umupo sa likuran. Ang eksena ng isang gwapong binata at isang napakagandang dalaga na magkasamang nakasakay sa e-bike ay agad na nakakuha ng atensyon ng marami. Pag-andar ng sasakyan, mahigpit akong niyakap ni Yewan-an, ang kanyang maliit na mukha ay nakadikit sa aking likod. At ayaw niya itong bitawan. Mula pa noong high school, inaasam na niyang mayakap ang taong gusto niya ng ganito. Ngunit ngayon lang ito natupad. Bakas ang saya sa mukha ni Yewan-an. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating ang dalawa malapit sa University Town, at ang masiglang night market sa tabi ay nakakuha ng atensyon ni Yewan-an. Ang tiyan niya ay bigla ring tumunog ng malakas. Chen. Ang daming tao sa karinderya na ito, pwede ba tayong kumain muna bago tayo umuwi? Nagugutom na ako. Ayoko, gusto ko na lang umuwi para maglaro, ayoko siyang samahan. Mas masaya kaya ang laro kaysa sa girlfriend. Isa pa, wala naman akong girlfriend, kaya wala akong kailangang suyuin. Sige na naman, Chen, nagugutom na ako eh. Sigurado akong gutom ka na rin, kain lang tayo ng sabay, mabilis lang to. Bigla siyang umupo sa likuran ko, marahang nyugyog ang baywang ko, ang cute niyang boses ay tumatagos sa puso ko. Hindi maikakaila ang paglalambing ng isang magandang dilag. Pati ako ay hindi kayang pigilan. Sa huli, minaneho ko ang sasakyan at dumiretso kami sa night market ng University Town. Mabilis ko ring naiparada ang sasakyan, dumaing si Yewan-an habang bumababa sa likod, aray ko. Ang sakit na ng puwet ko sa upo. Inirapan ko siya, medyo malamig ang hangin sa gabi. Dumaan ang isang simoy ng hangin, at ang naglalakad sa tabi ko na si Yewan-an ay biglang pinaliit ang kanyang balikat. Napansin ko ang maliit na detalye na yon, hinubad ko ang suot kong jacket at ipinatong sa kanyang balikat. Tinignan ni Yewan-an ang jacket, at sa gulat ay nanlaki ang kanyang mga mata. Chen, bakit ang bait mo naman sa akin bigla? Sumagot lang ako ng walang gana, mainit lang ako, ayaw mo ba? Kung ayaw mo, ibalik mo. Pero si Yewan-an ay parang pusang ayaw ibahagi ang pagkain, mabilis niyang hinawakan ang magkabilang gilid ng jacket para hindi ko mabawi. Hindi, sino bang may sabing ayaw ko? Kapag nakasuot na sa akin, hindi ko na ibabalik sa'yo. Pilyang kumurap siya, lihim na natutuwa sa kanyang isip. Sa hitsura niyang iyon, pakiramdam ko ay sobrang cute niya, gusto ko siyang buhatin at ikuskos sa akin. Di nagtagal, pumasok kaming dalawa sa food street. Dito ang tunay na dagsa ng mga tao, paraiso ng mga mahilig kumain, barbecue, milk tea, oden, seafood, at kung ano-ano pa. Wow, may stinky tofu, Chen. Gusto kong kumain yan, pwede mo ba akong ibili? Tumingin ako sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Hoy, Binibini, hindi mo pa ba nakukuha ang sahod mo ngayong buwan? Sa totoo lang, hindi naman mahal ang stinky tofu. Pero hindi ako basta-basta bibili dahil lang sa hiling niya, hindi pwedeng masanay siya sa ganyan. Ganun ba? Medyo nagtatakang tanong ni Yewan-an, hindi niya akalaing dahil lang sa maliit na bagay na yon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may pinindot sa screen. Nakita ko ang ginagawa niya. Hindi ko pa man napipigilan, bigla na lang akong nakatanggap ng notification, natanggap sa Alipay. 1,000,000 yuan. Nakangiting itinunghay ni Yewan-an ang kanyang mukha, ayan. Pwede mo na ba akong ibili ng mas marami pang masasarap na pagkain? Napakunot na lang ako ng noo, tiningnan ko siya na parang isang musmos. Itong babaeng to, ibabalik ko na lang ang pera sa kanya mamaya, kundi baka araw-araw niya akong kulitin dahil dito. Dahil sa hiling niya, bumili ako ng 2 order ng stinky tofu. Nakita ito ni Yewan-an at sabik na pinagkuskos ang kanyang maliliit na kamay. Habang naglalaway at dinidilaan ang aking mga labi, tiningnan ko siya ng may pagtataka, ang isang dalagang katulad mo. Ay mahilig pa palang kumain nito. Kinindatan ako agad ni Yewan-an, hihi. Siyempre naman, gustong-gusto rin ito ng mga kaibigan ko. At saka, sikreto nating dalawa lang ito huwag mong sasabihin sa sekretarya ko, kundi siguradong isusumbong niya ako kina mommy at daddy. Kapag nalaman nila, tiyak na pagsasabihan na naman nila ako ng matindi. Dahil hindi pinapayagan ng mga magulang ni Yewan-an ang kaisa-isa nilang prinsesa. Na kumain ng pagkain kalye, palagi siyang masunurin at magalang, kahit na palihim siyang kumain. Ay hinding-hindi niya ito sasabihin sa kanila. Tila nakakita ako ng pagkakataon, at mabilis na naluto ang 2 order ng mabangong stinky tofu.
Tinanggap ko ito gamit ang dalawang kamay, hinipan ko muna ito ng ilang beses bago ko ibinigay sa kanya. Sinibat ni Yewan-an ng toothpick ang isang piraso. Isinubo ito sa kanyang mapulang labi, at narinig ang tunog ng kanyang pagnguya, naglabas siya ng tunog na nagpapahiwatig ng kasiyahan. Ang sarap! Ay, Chen, bakit hindi ka kumakain? Nabalik siya sa katinuan nang makitang nakatitig lang ako sa kanya, at agad siyang nahiya. Ay! Binawi ko ang aking atensyon at sumagot ng mahina, hindi ko akalaing mawawala ako sa sarili ko kanina. Sumibat ako ng isang piraso ng stinky tofu para tikman. Bagaman masarap ang lasa nito, hindi ito katulad noong bata pa ako. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Wala akong nakitang anumang biro, ngunit tumanggi pa rin ako, tutal ay hindi nararapat ang paghawak ng lalaki sa babae. Hindi ba may mga kamay ka naman? Ikaw ang magpunas. Dahil hindi ako tumulong, biglang nagmukhang malungkot si Yewan-an. Muli siyang lumapit sa akin ng parang nagmamakaawa, pero Chen, hindi mo ba nakikita na puno ang mga kamay ko? Tiningnan ko siya nang wala akong magawa, kaya napilitan akong iabot ang aking bakanteng kamay. Kahit ako, wala rin akong magagawa kundi ang sumuko. Wala rin akong magagawa kundi ang sumuko. Wala rin akong magagawa kundi ang sumuko, muli siyang lumapit sa akin ng parang nagmamakaawa. Pero Chen, hindi mo ba nakikita na puno ang mga kamay ko? Tiningnan ko siya nang wala akong magawa. Napilitan akong iabot ang aking bakanteng kamay at kumuha ng tissue. Ang kanyang mga binti ay hindi katulad ng sa mga babaeng boss. Wala itong takip, ang kanyang mapapayat na mga binti ay parang dalawang kawayan, napakaganda ng proporsyon. Pero hindi ko ito inintindi, dala ang malinis na kalooban, kinuha ko ang tissue at pinunasan siya. Halos sa sandaling magdampi kami, naramdaman kong tila nagulat ang katawan ni Yewan-an. Parang nakuryente, tapos gumamit ako ng dalawang tissue bago ko nalinis ang lahat. Nagpatuloy ang dalawa sa paglakad sa loob ng street food market, gusto ko lang sana maghanap ng kung saan man na nagtitinda ng lutong ulam para mabusog. Pero si Yewan-an ay gusto talagang maglibot-libot para bumili ng mga merienda, sa daan ay bumili pa siya ng Wilpy. Bumili rin ng inihaw na paa ng baboy, handmade shrimp paste, fried yogurt at kung ano-ano pa, marami sa mga ito ay hindi ko pa nasusubukan. Dahil hindi naman ako mahilig sa matatamis, nanonood lang ako nang may pagtataka kung paano ito gawin. Matapos bumili ng napakaraming pagkain, ako. Naangkusa na nagbuhat, wala namang magagawa, siya ang babaeng boss eh. Isa pa, kailangan ko ring hayaan si Yewan-an na maging malaya ang mga kamay para makakain, syempre paminsan-minsan ay. Lalapit siya sa akin, gaya ngayon na itinaas niya ang isang pirasong Wilpy na nakagat na niya ang kalahati. Inilapit sa bibig ko, kaso may marka ng mapulang lipstick sa bahaging nakagat na. Umiling ako at tinanggihan agad, kung kakainin ko yon, siguradong may tuturing na indirect kiss. Hindi ako magpapalinlang. Nang makita ito ni Yewan-an, humuni siya habang naglalakad kaming dalawa. Nakarating kami sa tindahan ng spicy crayfish. Biglang natuwa si Yewan-an, wow, paborito ko ang spicy crayfish. Sa mesa ng tindahan ay may maraming maliliit na palanggana, sa loob ay may mga buhay na crayfish. Natutuwa si Yewan-an kaya inilubog niya ang kanyang daliri sa palanggana. Nang mapansin ko ay huli na ang lahat. Anak ng, ganito ba talaga siya katapang? Gaya ng inaasahan. Naipit ng crayfish ang maputi at malambot niyang balat, agad siyang napasigaw sa sakit. Aray, aray, aray. Masaya ba pagsasaway ko sa kanya? Pagkatapos ay marahan kong hinawi ang sipit ng crayfish na nakakapit sa kanya, ang kanyang daliri. Ay nakawala na rin sa wakas. Ang sakit-sakit, huhuhu. Dahil lang naipit ng kaunti, umiyak na si Yewan-an na parang bata. Biglang hindi na naramdaman ni Yewan-an ang sakit, dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang magagandang mata, at namumula ang mukha habang nakatingin sa akin. Agad akong nagpaliwanag sa kanya, huwag kang magkakamali, wala lang talaga akong dalang band-aid. Pero ang laway ay nakakatulong din para mapatigil ang pagdurugo hanggang sa antas na maaari. Sige, mahinang sagot ni Yewan-an. Mukhang napakabait niya. Hihi, interesado talaga siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Makalipas ang ilang sandali ay binitiwan ko siya at pinunasan ng marahan gamit ang tissue, pero mabilis na lumingon si Yewan-an. Sumigaw siya sa may-ari ng store ng merienda, "Boss, gusto ko ng 4 na serving ng extra large crayfish." Kinagat siya ng crayfish. Dahil hindi siya papayag na matalo, kinagat niya rin ito pabalik, kaya umorder siya ng 4 na serving, nagulat ang may-ari sa tabi. Patuloy lang itong tumango. Napairap na lang ako sa nakita ko at naghanap ng pinakamalinis na upuan. Umupo ako. Tinitigan ni Yewan-an ang daliri niyang nakagat habang nag-iisip at unti-unting napangiti. Tila may iniisip siyang kakaiba kaya napapunas ako ng pawis. Hindi nagtagal, inihain na ang 4 na serving ng crayfish. Mabilis na nagsuot ng guwante si Yewan-an at nagsimulang balatan at kainin ang mga hipon, ang lakas niyong mangagat, ha. Kakainin ko rin kayo. Hindi rin naman ako mahilig sa crayfish, kaya nanood lang ako sa tabi habang kumakain siya.
Kahit medyo ang paraan niya ng pagkain, mukhang maganda pa rin tignan ang isang magandang babae kahit ano pa ang kainin niya. Sabi nila, ang mga babae ay kumakain lang ng walang pakialam sa itsura nila kung hindi nila itinuturing na ibang tao ang kasama nila. Pagkakain ng ilan, biglang nagsimulang magbalat ng hipon si Yewan-an ng mag-isa. Napakaseryoso niyang nilalagay ang binalat na karne sa mangkok, hindi ko alam kung ano ang balak niya. Nakita ko lang na unti-unting napupuno ang maliit na mangkok. Sandali lang, itinulak niya ang mangkok gamit ang dalawang kamay at mumiti sa akin. Chen, para sayo. Namilog ang mga mata ko at nagkunwaring nagtatampo habang umiiwas ng tingin, ayoko, kaya ko namang magbalat ng sarili ko. Kumain ka na lang. Hindi pwede, binalatan ko ito gamit ang sarili kong mga kamay, kailangan mong ubusin. Kung hindi, susubuan na lang kita. Biglang naisip ni Yewan-an ang ideyang iyon at agad siyang kumuha ng isang piraso ng karne ng hipon. Inilapit niya ito sa labi ko, agad na dumikit ang karne ng hipon sa laway na tumulo sa gilid ng labi ko. Wala na akong choice kundi kainin ito. Sige na nga, sagot ko at napilitan na lang akong kainin ito. Pagkakita ni Yewan-an, mabilis siyang nag-abot ulit ng isang piraso ng karne ng hipon, kaya mabilis akong kumaway sa kanya para tumanggi. Tama na, kumain ka na lang. Kumain ka. Kapag hindi mo kinain, hahawakan ko lang ito ng matagal. Nakapaut na sabi ni Yewan-an. Wala akong magawa sa kanya. Dahil sa pamimilit niya, naubos ko ang halos lahat ng laman ng mangkok. Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa crayfish, pero ang lasa ng hipon na binalatan ni Yewan-an ngayon ay tila mas matamis kaysa sa mga nakain ko dati. Bukod pa roon, dahil sa mapagmahal niyang hitsura, lalong sumarap ang karne ng hipon. Sa sandaling iyon, bigla kong napansin. Ang isang mapang-akit na tanawin sa labas ng stall, may 3 magagandang babaeng naka-black stockings ang dumaan. Isa-isa silang nagpapakute sa akin ng sadya o hindi, kaya napatingin ako ng matagal. Hindi dahil sa napakaganda nila, kundi dahil mukhang mga estudyante pa ang mga babaeng ito pero nakasuot na agad ng black stockings. Habang naglalakad ang 3 magagandang babae, nagbubulungan sila, hoy, tinitignan tayo nung gwapong lalaki kanina. Siyempre naman, ang ganda kaya natin. Pero ang gwapo niya talaga, parang si Eddie Peng. Dito rin ba kumakain ang mga artista? Huwag kang mag-imbento, mas gwapo pa siya kay Eddie Peng. Gusto niyo bang mag-ikot uli at hingin ang WeChat niya? Huwag na lang, ang ganda ng babaeng nasa tapat niya, mas maganda pa siya sa artista. Siguro girlfriend niya yon, at mukhang matapang din, nag-uusap ng may excitement ang 3 babae. Kahit mahina ang boses nila, narinig ko ang lahat, napairap na lang ako at umiwas ng tingin. Pero pagkalipas ng sandali, may naramdaman akong sumipa ng mahina sa binti ko mula sa ilalim. Tininan ko si Yewan-an nang nagtataka, hoy, bakit mo ako sinisipa? Makikitaan ng selos ang munting mukha ni Yewan-an. Iyele, gusto mo ba talaga silang tingnan? E di mag-stockings din ako bukas sa trabaho. Napangiti ako sa tuwa. Grabe, ang taas naman ng perks sa kumpanyang ito. Pinigilan ko ang tawa ko habang nakatingin kay Yewan-an na ang tapang-tapangan at ang seryoso ng mukha. Pagkatapos ay seryoso ko siyang sinagot, bawal kang magsuot niyan. Pero pagkasabi ko pa lang, nakaramdam na ako na may mali. Bakit ko nga ba siya pinakikialaman? Baka sa mukha ni Yewan-an ang hindi makapaniwalang reaksyon nang marinig iyon. Dahil ang lalaking gusto niya, inutusan pa siyang huwag magsuot ng ganoon, ang pakiramdam na ito. Para bang pag-aari niya ako, bakit kaya? Sa mapaglarong tono at nakangiting mga mata, napayuko ako habang namumula ang aking pisngi, basta, bawal mong isuot yan. Walang dahilan. Matigas ang aking paninindigan, tutal 18 taong gulang pa lang naman siya. Okay lang sana kung sa akin lang niya isusuot iyon, pero paano kung makita siya ng napakaraming katrabaho? Tama, iyon nga yon. Sinubukan kong bigyang katwiran ang sarili ko sa isip ko bago ako nakahinga ng maluwag. Bahagyang umiti si Yewan-an at masunuring sumagot, sige. Puno ng kagalakan ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na nilang ubusin ang masarap na pagkain, 8:30 na ng gabi. At sa pagkakataong iyon, umorder ulit si Yewan-an ng 2 milk tea na may pearls. Matapos ang karanasang ito, napagtanto ko na. Ang mga babae talaga, ang lakas kumain, kahit napakaliit ng baywang, pero kahit gaano karami ang kainin, hindi mo makikita. Kahit konting bilbil, hindi ko na kayang ubusin ang milk tea na to, pero sa itsura niya. Mukhang kaya pa niyang ubusin ang 2 pang baso. Hawak ni Yewan-an ang milk tea, hinihigop ito ng kanyang maliit na bibig, nang bigla siyang makakita sa di kalayuan. Ng isang magkasintahan na nag-inuman ng milk tea gamit ang C-cross arm drinking style. Namangha siya sa kakaibang paraan na ito. At agad na lumapit sa akin para subukan ito. Chen, tingnan mo ang magkasintahan na yon, ang tamis nila. Gawin din natin yung ginagawa nila, sige na, pakiusap. Para siyang kuting na kumakalabit sa kamay ko, pero sa pagkakataong ito, kahit ano pa ang sabihin niya, hindi ako papayag. Sabi mo nga, para lang sa magkasintahan ang mga ganoong bagay, hindi naman ako ganoon ka-boring.
Hindi ko siya kailangang palayawin, kumain lang naman kami sa labas, paano naman nauwi sa ganito ang lahat? Hehe, hinding-hindi ka makakahanap ng girlfriend niyan matapos kang tanggihan. Galit na napakamot ng paa si Yewan-an sa kinatatayuan niya, sa huli, habang iniisip niya ito ay lalong nagalit, mabilis. At dahan-dahan niya akong hinampa sa dibdib, at tila takot na mahuli. Tinalikuran niya ako at nagsimulang tumakbo ng nakangisi. Naramdaman ko na ang malambot niyang hampas. Danny, nakakainis talaga, ang lakas ng loob ng batang ito na hampasin ako dahil lang sa galit. Pero pagtalikod ni Yewan-an, natisod siya sa isang bato, at napasulong ang katawan niya. Halatang makikipaghalikan na siya sa lupa. Mabilis ang reflexes ko, agad ko siyang niyakap sa baywang. At hinila siya pabalik ng malakas. Ang maliit niyang katawan, sa lakas ng hila ko, ay biglang sumubsob sa dibdib ko, nagulat ako. Sa sandaling iyon, si Yewan-an ay medyo nataranta, at pagkalipas ng ilang sandali ay natauhan siya, nang mapagtantong yakap-yakap siya ng isang tao. Habang nakikinig sa tibok ng puso ng taong mahal ko, dahilan upang mamula ang maliit niyang mukha, nagpasalamat siya. At ibinaon muli ang mukha niya sa dibdib ko, at sinimulang langhapin ng malalim ang bango ng sakura sa katawan ko. Hay, Wan-an, ano ba ang ginagawa mo? Yakapin mo pa ako sandali. Hindi pwede. Nakayakap siya ng mahigpit, bitiwan mo ako. Agad akong sumubok na kumawala, nagamit na naman ako ng batang ito. Nananadya namang idinila ni Yewan-an ang maliit niyang dila. At pagkatapos ay naglalambing sa matamis niyang boses. Gusto ko sanang kurutin ang dila niya para hindi na niya ito mailabas ulit. Pero mapanganib ang nangyari kanina, muntik nang masaktan si Yewan-an. Bigla namang umambon ng bahagya. Pero hindi nagtagal ay lumakas ang ulan. Nagmamadaling hinila ni Yewan-an ang kamay ko at tumakbo kami patungo sa waiting shed. Hindi ako tumutol, mababasa na ang mga damit namin, sino pa ba ang magmamalasakit doon? Bago pa kami makarating sa waiting shed. Ang ambon ay naging malakas na ulan, wala kaming nagawa kundi humanap ng matataguan. Pamilyar si Yewan-an sa lugar na ito. Hinila niya ako sa kung saan saang eskinita, hanggang sa makarating kami sa isang maliit na eskinita. Chen, dito. Dito tayo pwedeng sumilong. Napansin ko na isa lang pala itong gilid ng pader, at isa lang ang kasya para sumilong. Basang-basa na ang buhok ni Yewan-an. Ngunit mukhang wala siyang pakialam. Chen, yumuko ka na dali. Hindi ko alam ang gagawin niya, kaya sumunod na lang ako. Tumayo si Yewan-an at ibinuka ang kanyang damit, parang isang payong na nagkubli sa akin mula sa malakas na buhos ng ulan. Kahit na basang-basa na siya, masaya pa rin siyang nagmamalaki. Hehe, sa ganitong paraan hindi mababasa ang aking Chen sa ulan. Naramdaman ko ang pagkaantig, at nang tatayo na ako ay pinigilan ako ni Yewan-an ng mahigpit. Bawal kang tumayo, paano kung magkasakit ka dahil sa ulan? Kung mag-a-absent ka bukas, hindi na kita makikita. Wala na akong nagawa dahil sa sitwasyon. Iyon pala ang plano ni Yewan-an, sa huli ay hindi ko siya matanggihan, kaya sumunod na lang ako at yumuko, dahil sa kanya ay hindi ako gaanong nabasa ng ulan. Ngunit basang-basa si Yewan-an, mabuti na lamang at tumila rin ang ulan pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ako at kinuha ang kanyang basang kamay. Pagdating sa tabi ng e-bike, ihahatid na kita pauwi, pagdating mo roon ay maligo ka agad. Narinig mo ba? Nanginginig sa ginaw si Yewan-an at hindi man lang pinakinggan ang sinabi ko, hinila niya ang laylayan ng aking damit at bumulong. Chen, nilalamig ako, pwede mo ba akong yakapin? Hinaplos ko ang kanyang buhok dahil sa awa. Pagkatapos ay ibinuka ko ang aking mga braso at marahang yakap siya, naramdaman ni Yewan-an ang yakap ng kanyang minamahal at biglang nawala ang ginaw. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo para tumingin sa akin, at yumuko rin ako para tignan ang kanyang mukha, nagtagpo ang aming mga paningin. Unti-unting naging kakaiba ang atmosfera, ang kanyang mapupulang labi ay napakaganda, kahit walang lipstick ay mukhang matingkad ang kulay nito. Kapag matagal mo itong tinitignan, mapapaisip kang subukan itong tikman, sa wakas ay muli siyang nagsalita, mahinang nagmamakaawa. Chen, pwede mo ba akong bigyan ng gantimpala? Ang malambot at matamis na boses na yon ay parang pampamanhid, dahilan upang mahilo ang aking utak at hindi sumunod sa isip, marahan kong ibinaba ang aking ulo. Nakipagtulungan din si Yewan-an sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang mga paa, at kami ay nagyakapan at naghalikan, ngunit ang aksidente ay dumarating sa pinakamagandang sandali. Dahil sa sobrang pagkalunod sa sandali ay hindi namin napansin, ang bigat ng aming pagkakayakap ay tumagilid sa kanan, may narinig na isang kalabog. Hindi ako nakapaghanda at natumba sa lupa. Ay, Chen, pasensya na, masyado akong naging pabaya. Hindi ka ba nasugatan? Chen, dumudugo ka, tatawagan ko na ang 120. Nagpanik si Yewan-an at nagmadaling magbigay ng first aid, habang inaalalayan ako ay kinuha niya ang kanyang cellphone para tumawag. Natatakot siyang baka may mangyari sa kanyang minamahal na lalaki, hindi biro ang pagkatumba na yon. Ngunit hindi ko masisisi si Yewan-an, ang sarili ko lang ang dapat sisihin dahil hindi ako nag-ingat,
pilit akong tumayo. Pagtingin ko sa baba, nakita kong sugatan ang aking tuhod, mayroon itong hiwang 2 sentimetro ang haba, malamang ay natamaan ito sa matalas na bahagi ng e-bike habang natutumba. Kahit na nakakatakot ang hitsura ng sugat, kailangan lang itong linisin ng bahagya at magiging maayos din ito. Hindi naman malaking bagay yon, hindi naman ako artista, hindi kailangang magpa-ospital dahil lang sa gasgas. Dahil dito, mabilis ko siyang pinigilan, ay Wanan, hindi na kailangang magpa-ospital. Kaya ko na ang sarili ko. Pero matigas at dominante si Wanan, hindi pwede, dumudugo na ito. Paanong hindi magpapa-ospital? Huwag kang gagalaw para hindi lumaki ang sugat. Parating na ang ambulansya, wala na akong magawa, ang Wanan sa mga oras na ito. Kahit anong pakiusap ko ay hindi matitinad. Pero sa ganitong ayos, mas mukha siyang tunay na dominanteng babaeng boss. Kahit na ang boses niya ay malambot at matamis pa rin. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang ambulansya, nang makita nila ang duguan. Agad nila akong binuhat sa stretcher. Ngunit nang makita nila ang sugat na dumudugo, ang mga doktor ay tumingin sa amin Wanan na tila hindi makapaniwala, na parabang sinasabi nilang, seryoso ba, pre? Kailangan pa ba ng emergency para sa maliit na sugat na ito? Ramdam ko ang kanilang mga tingin kaya nahiya akong tinakpan ang mukha ko. Pagkalipas ng 1.5 oras, lampas 11:00 na ng gabi, sa loob ng isang high-end na kwarto sa ospital na kumpleto sa kagamitan. Nalinis na ng doktor ang aking sugat gamit ang alkohol at nabalutan na rin. Sa gilid, si Wanan ay ginamit ang pagkakataon para maligo sa banyo at nagpalit na rin ng malinis na damit. Chen, inom ka ba ng gamot? Nauuhaw ka ba? Gusto mo bang uminom ng tubig? Kakain ka ba ng mansanas? Nilalamig ka ba? Chen, pansinin mo naman ako. Habang nararamdaman ang pagkalinga ni Wanan, hindi ko napigilang mapangiti, hindi na. Magpahinga ka na. O, umupo na rin si Wanan at matyagang naghintay sa aking utos. Tapos na ang pagbanda sa sugat, gusto ko nang lumabas ng ospital, pero hindi ko akalain na ang dati masunuring si Wanan ay biglang magiging matapang at pinigilan ang aking kilos, hindi pwede. Paano kung lumabas tayo tapos may mangyari ulit? Paano kung gumalaw ka ng malakas at bumuka ulit ang sugat mo? Kapag bumuka yan at naimpeksyon ng bakterya, baka maparalisa ang hita mo o lumala at maging sanhi ng pagkaparalisa ng buong katawan. Napakalaking kawalan yan. Kaya Chen, manatili ka na lang ng maayos dito sa ospital. Hinawakan niya ang balikat ko at ayaw talaga akong paalisin. Nang marinig ko ang mga sinabi niya. Noong una ay wala lang sa akin, pero ngayon ay medyo natatakot na ako. Bakit parang sinusumpa niya ako? Humiga akong muli sa kama, naalala ko ang tagpo kanina nang maghalikan kami, biglang tumahimik ang paligid sa loob ng kwarto. Tinignan ako ni Wanan, na mula ang kanyang maliit na mukha, tila naaalala rin niya ang tagpong iyon. Sa wakas, pagkalipas ng 5 minuto, siya ang unang nagsalita, Chen, sinabihan ko na ang departamento ng pamamahala, hindi mo na kailangang pumasok bukas. Magpahinga ka na lang dito ng mabuti. Gabi na rin, hayaan mong ikwentuhan kita bago matulog. Wala akong masabi, hindi ko kailangan ng pampatulog, ayaw ko lang talagang matulog. Pero tuloy-tuloy lang si Wanan sa pagsasalita, mukhang seryoso at malambing. Noong unang panahon, may isang sleeping beauty. Napaismid ako nang marinig iyon, napakatanda na ng kwentong iyon, di ba? Nakakainis lang isipin. Matalinong nagpalit agad si Wanan, si Snow White at ang kanyang 7 munting manginibig. Pagkatapos ng 5 kwento, hindi pa rin ako nakakatulog, pero si Wanan ang naunang nakatulog. Pula ang kanyang pisngi habang nakabaon ang mukha sa sapin, hindi nagtagal ang kanyang paghinga. Naging maayos ang kanyang paghinga at nakatulog na siya ng mahimbing. Napansin kong tila hindi komportable ang pagkakatulog niya nang nakaupo. Kaya dahan-dahan ko siyang binuhat at inihiga sa kama. Siguro dahil sa pagod. O baka kabilang siya sa mga taong mahimbing matulog, parang bata siyang hindi lumalaki. Hindi man lang siya nagising sa kabila ng pagkilos na ginawa ko. Hinaplos ko ang kanyang munting ulo at bumulong ng magandang gabi. Pagkatapos ay tumalikod ako at umalis. Mas gusto ko pa ring matulog sa bahay dahil may mga bayarin akong dapat ayusin. May ugali ako na hindi makatulog kung walang kayakap. Kinabukasan ng umaga. Isang sinag ng araw ang tumama sa loob ng silid ospital. Unti-unting nag-unat si Wanan, napakainit ng sikat ng araw. Dahilan para makaramdam siya ng bahagyang pagkairita. Dahan-dahan siyang bumangon at nag-inat na parang pusang kakagising lang. Nang makita niya kung saan siya natulog, naalala niya ang mga nangyari kahapon. Teka, mali ito. Hindi dapat ako ang nakahiga sa kama ng ospital. Dapat si Chen yon, bakit ko naagaw ang kama niya? Dahil dito, sinisi niya ang sarili, si Chen ang pasyente pero siya ang nakahiga sa kama nito. At buong gabi pa siyang nakatulog. Pagtingin niya sa bakanting silid, bigla siyang natauhan. Wala na ang aking Chen. Mabilis na bumangon si Wanan, hinalughog ang ilalim ng kama at ang kabinet. Hindi niya mahanap ang kanyang mahal na lalaki, muntik na siyang mawala ng bait.
Mabuti na lang at pumasok ang isang nurse sa sandaling iyon. Nagmamadali siyang lumapit at nagtanong, "Nurse, nasaan ang pasyenteng kasama ko kahapon?" "Siya ba? Kagabi pa siya umalis. At nag-aalala pa nga siya sa'yo, pinakiusapan niya ako na huwag kang abalahin." Narinig iyon ni Yewan-an at parang may sumabog sa kanyang isipan, parang lobong nawalan ng hangin, napaupo siya ng tuluyan sa kama. Doon niya napagtanto na ang kanyang kasintahan ay kagabi pa. Umalis habang siya ay natutulog, gusto niyang umiyak, gayong sugatan pa ang binti ni Chen Chen. Akala niya ay tinanggihan na naman siya, pero bigla siyang may naalala at nagliwanag ang kanyang mga mata. Muling nagkaroon ng lakas ng loob, mabilis na nag-ayos si Yewan-an, kinuha ang kanyang telepono at nag-book ng sasakyan papunta sa opisina. Nang dumating siya sa opisina ng nagmamadali, nakita niya ang pamilyar na anino at nakahinga ng maluwag. Sa sandaling iyon, sinusuri ko ang video ng isang dalaga na sumasayaw. Tinitigan niya ang screen ng kalahating minuto, nagselos na naman si Yewan-an, at tahimik siyang lumapit sa likuran ko at yumuko. Habang nagkiklik ng mouse, bigla kong naramdaman ang isang mainit na haplos sa aking mukha, isang malikot na bata. Isang malikot na bata ang humalik sa aking pisngi, bahagya akong natigilan. Lumingon ako at nakita si Yewan-an, hindi ko inakalang magiging ganito siya katapang sa pag-surprise, kaya mabilis kong pinunasan ang marka ng labi sa aking mukha. "Wan-an, ano ang ginagawa mo?" Maraming nakatingin. Namula ako. Napansin ko na hindi ko mapigilang makaramdam ng kaunting kasiyahan, habang si Yewan-an naman sa tabi ko ay nakangisi lang. "Good morning kiss yan." Ang kanyang malaporselanang mukha ay puno ng sigla ng kabataan, ang ganda ng kanyang ngiti. Dahil doon, nagising ang mga empleyadong inaantok pa. Hindi ba gusto ni Chen Chen? Itinagilid niya ang kanyang ulo nang may pagtataka, napayuko na lang ako nang wala akong magawa, hindi alam ang sasabihin. Ngunit ang eksenang ito ay nagdulot ng inggit sa mga single sa opisina, at nagsimula silang pag-usapan ang aking pagiging straight guy. Nang mapansin Yewan-an na nakatingin ang mga tao sa paligid, namula siya at pumasok sa opisina. Wala talaga akong magawa sa kanya, sino ba naman ang may kasalanan kung bakit siya ang aking boss? Lumipas ang oras at sumapit na ang tanghalian. Ang lahat ng mga empleyado ay parang mga kabayong pinakawalan na nagtakbuhan sa kantina, napakaganda ng benepisyo ng kumpanya. May pagkaing Tsino at kanluranin at ang pinakaimportante, libre ito. Pero noong tumayo na ako para pumunta, may dalawang mapuputing kamay ang humawak sa aking likuran. Natulala ako, ang pamilyar na senaryo, ang pamilyar na galawan. Lumingon ako at nakita ang nakakaakit na ngiti ni Yewan-an. Anak ng, kailan na naman siya napunta sa likuran ko? Nagta-teleport ba siya talaga? Kailangan ko nang kumain. Pwede bang huwag mo akong hawakan? Inis ko mang tinabig ang kanyang mga kamay, wala pa ring pakialam si Yewan-an. Tumingin siya sa sisiye sa paligid at bahagyang umisi ang kanyang labi, "Denny. Chen Chen, sumuko ka na sa akin, tinanggal ko na ang lahat ng sisiye sa opisina, ngayong araw ay kailangan ko talagang makuha ang iyong pagsang-ayon. Hindi ka makakataka sa aking mga kamay." Pagkarinig nito, natulala ako, "Ikaw huwag kang gumawa ng kalokohan." Ako sisigaw ako. Pagkarinig sa nauutal kong boses, napatawa ng mahina si Yewan-an. "Haha, nagbibiro lang ako. Hindi mo na kailangang pumunta sa kantin para kumain ngayon dahil espesyal kitang ipinaghanda ng Yi Love Bento, napakarami ng serving at napakasarap." Pagkatapos sabihin yon, inilapag ni Yewan-an ang bento na inihanda niya. Sa ibabaw ng mesa, isang kulay pink na kahon at sa loob ng transparent na takip, makikita ang makukulay na pagkain. Mukhang nakakatakam. "Hindi na, dahil pinaghirapan mo itong gawin, ikaw na lang ang kumain nito." "Bawal, dapat ang akin lang ang kainin mo." Napatawa ako ng mahina sa aking isip, puno ng pagkamuhi. "Denny, sa liit ng trick na ito, hindi ako kakain." "Hay naku, Kuya Chen, tikman mo naman kahit isang subo lang." Nang makitang hindi ubra ang matigas na paraan, si Yewan-an ay ginamit ang kanyang malambing na pagsusumamo. Niyakap niya ako gamit ang kanyang mga braso at sumiksik sa aking dibdib para maglambing. At dahan-dahan niya akong itinulak pabalik sa aking mesa. Wala akong magawa dahil napansin ko na kapag nagsimulang maglambing si Yewan-an, ang sarili kong katawan ay hindi ko mapigilan na lumambot. Siguro ay may mali sa akin, kailangan ko talagang magpatingin sa ospital pagkatapos nito. Pagkakita sa akin na nakabalik na sa upuan, muling nagbiro si Yewan-an, "Hihi, Kuya Chen, tikman mo na." Ayoko. Tumanggi pa rin ako. Biglang umikot ang mga mata ni Yewan-an at nakaisip siya ng isang napakagandang ideya. Ngumisi siya ng nakakaloko at mumuso sa akin, "Denny, kung hindi mo kakainin, hahalikan kita ng hahalikan hanggang sa kumain ka." Pagkasabi nito, nagkunwari siyang lalapit sa akin habang nakalabas ang kanyang pulang labi. Nagulat ako at nanlaki ang aking mga mata. Pagkakita sa nguso niyang iyon, sumuko ako agad, "Mali ako. Mali ako. Kakain na, okay na ba? Ano bang kasalanan ko sa nakaraang buhay ko, at kailangan kong dumanas ng ganitong pahirap?"
At nang makita ni Yewan-an na nagpakita ako ng pandidiri sa kanyang mga labi, humuni siya at ipinewang ang kanyang maliit na baywang. Ano ba yan? Ang bagay na hindi kailanman makukuha ng ibang tao habang buhay, tinatanggihan niya, nakakainis talaga. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya, kaya naupo na lang ako. Dali-daling binuksan ni Yewan-an ang kahon. Isang itlog na hugis puso ang bumungad sa akin, sa ilalim nito ay may karne ng baka, at ang mabangong nilutong kung pao chicken, bean sprouts, kamatis, at mais, sa kabuuan ay may 11 iba't ibang putahe, mukhang maayos naman. Kinuha ko ang isang piraso ng manok gamit ang chopstick at isinubo ito, at pagkatapos ay ibinigay ko ang ganitong komento. Pagkarinig nito, medyo nalungkot si Yewan-an, nahihiyang kinuskus niya ang kanyang maliliit na kamay, iyon. Palagi akong lampa, kaya hindi ko na nilagyan ng asin, sa nakikita ko ang hitsura niyang naninisi sa sarili. Nakita ko pa siyang napaka-cute, kahit ang kung pao chicken sa bibig ko, tila naging matamis din. Hindi ba masarap? Kung ganun, hayaan na lang natin, huwag na nating kainin to. Kumain na lang tayo sa kantina, malungkot niyang ginamit ang maliit niyang kamay para bawiin ang pinggan. Natatawa ako ng kaunti, kaya hinarang ko siya, okay lang naman, hindi naman masyadong masama. Kaya ko namang kainin, sa totoo lang ay niloloko ko lang siya, ang hindi paglagay ng asin ay maliit na bagay lang. May mas kakaiba pa itong lasa, para na itong pagkaing nakakasuka, natatakot din ako sa batang ito. Kung hindi mo kayang kainin at itatapon mo lang, hindi ba sayang lang yon? Pagkatapos ay mabilis akong kumain, ang mga mata ni Yewan-an ay puno ng pagkagulat kung gusto mo ito. Magluluto ako para sa iyo araw-araw, hindi ko napigilang mailuwa ang kinakain ko, huwag na. Nagmamadali akong kumaway, pero hindi ko kayang sirain ang kanyang sigasig, kahit masama ang lasa ay hindi dapat masayang. Kahit papaano, ang mga prutas na binili niya ay maayos naman nang makita niyang masarap akong kumain. Si Yewan-an ay biglang nagkaroon din ng gana, Chen, gusto ko ring kumain. Pwede mo ba akong subuan? Pagkarinig ko nito ay kumuha ako ng kutsara para sa kanya, nakita ko siyang bumuntong hininga. Inabot ko sa kanya ang mga chopstick, pero hindi niya ito kinuha, sa halip ay ibinuka niya ang kanyang maliit na bibig. Gusto ko ng subo, inirapan ko siya, kumuha ako ng piraso ng baka at ipinasok sa bibig niya. Sa susunod na sandali, namula ang maliit na mukha ni Yewan-an at masayang kinagat ito, ang mukha niyang puno ng kaligayahan. Pagtikim niya sa pagkain, bigla itong naging mukha ng taong kumakain ng mapait na ampalaya. Ang sama ng lasa, nang makita ko ang mukha niyang nagpipigil, hindi ko napigilang matawa. Bakit ang sama ng lasa nito? Nagduda siya sa sarili, paano na siya magiging isang mabuting asawa at ina, umiti ako ng bahagya, at sinabing ayos lang, mabilis na naubos ang masarap na baon. At may natira na lang na maliit na piraso ng itlog, nakita ito ni Yewan-an at kontentong bumalik sa kanyang opisina. Mabilis na dumating ang alas 5 ng hapon, dahil hindi na kailangang mag-overtime ngayong araw, masaya kong kinuha ang gamit ko at umalis na. Si Yewan-an sa opisina ay natapos na rin ang kanyang mga gawain at lumabas para hanapin ako, pero nang makarating siya sa upuan ko, wala na ako roon. Tumingin siya sa kaliwa at kanan at biglang nalungkot, ang bilis mong umalis, hindi mo ba ako pwedeng hintayin? Nakakainis na lalaki, padabog niyang itinakbo ang kanyang maliit na paa sa sahig. At ang katrabaho kong si Dijia, nang makita ang presidente, pumunta siya sa silid-aklatan, sinabing gusto niyang magpakapino. Tila nakahawak si Yewan-an sa isang saklolo, tumango siya kay Dijia, at pagkatapos, parang isang maliit na kuneho. Lumabas siya ng pinto ng patalon-talon, ang mga kasamahan sa paligid na hindi pa umaalis ay nagpakita ng pandidiri nang makita ang eksenang ito. Bakit ba napakabagal mag-isip ni Guchen? Ang ganda-ganda ng presidente, paano niya nagagawang iwasan ito? Tama, kung ibibigay sa akin, siguradong may tatay na ang anak ko. Mangarap ka na lang. Dapat sa akin ibigay. Sa kabilang banda, mabilis na nakarating si Yewan-an sa silid-aklatan, sumilip siya sa glass door. Parang nakikipaglaro ng tagu-taguan. Pagkakita sa target, masaya siyang pumasok sa pinto. Habang naglalakad ay nakatingin siya sa akin. Habang papalapit ang mga hakbang niya, bahagya akong umiti. Nananatiling nakayuko habang nagbabasa. Kanina pa, nakita ko na si Yewan-an gamit ang gilid ng aking mga mata. Bumunot siya ng libro sa pinakamalapit na bookshelf para itakip sa kanyang mukha, nang makitang wala akong reaksyon. Hindi na niya napigilang magsalita, "Wow, Chen, ang tadhana naman, nagkita pa tayo dito pagkatapos ng trabaho." Ang tawa niyang parang tunog ng kampana ang nagpaangat ng tingin ko, pero ang mga mata ko. Ang tingin ko ay parang nakatingin sa isang musmos. Ay, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nandito rin ako para magbasa. Akala mo ba sinundan kita? Hindi ako ganun ka-boring. Pagkarinig nito, ang tingin ko ay nagbago. Para na akong nakatingin sa isang malaking hangal. Hindi na nakapagpigil si Yewan-an, mahigpit niyang hinawakan ang librong hawak. Tutu, hindi ka naniniwala. Tignan mo ang hawak kong libro, patunay yan. Napanganga na lang ako.
Kuya, baligtad ang hawak mo sa libro, binabasa mo ba ang mga mahiwagang salita? Pagkarinig nito, parang pusa siyang nagulat. Agad niyang inayos ang hawak na baligtad na libro. Tapos na, palpak, gusto ko pa naman sanang maging natural. Hindi na rin siya nagpanggap, ibinaba na niya ang librong hawak, at umupong mabuti sa tabi ko. Ano ang binabasa mo? Ashui, yenan, sagot ko nang walang gana. Gusto ko lang naman ng tahimik na lugar, pumasok ako para magbasa-basa lang, pero ang napulot ko ay ganitong comics. Kaya hindi ko napigilang basahin ito sandali. Simula bata pa ako, mahilig na ako sa anime, comics, at mga laro. Pero simula noong graduate ako, bihira ko na itong nahahawakan, kaya nagdesisyon ako na. Babasahin ko lahat ng hindi ko pa natatapos na comics dito, gaya ng One Piece at Conan. Lumapit ng bahagya si Yewan-an sa akin, at ipinatong ang kanyang munting mukha sa aking balikat. Hindi niya naman gusto ang magbasa ng mga. Pero gusto niyang pinapanood ang lalaking mahal niya. Tinaas ko ang aking kilay, bakit parang nasasanay na siya rito? Dahan-dahan kong inalog ang aking balikat, pero mukhang komportable pa siya. Bakit hindi pa siya umuwi pagkatapos ng trabaho? Hehe, hihintayin muna kitang umalis bago ako umuwi, baka harangin mo ako eh. Hindi natuwa si Yewan-an nang marinig iyon. Tiningnan niya ako ng masama gamit ang kanyang magagandang mata. Kung ganun, para patas, harangin mo rin ako. Subukan mo, madali lang iyon. Napanganga ako, bakit parang ako pa rin ang nagpapakumbaba? Chen, makinig tayo ng musika ng magkasama. Inilabas ni Yewan-an ang kanyang cellphone, at sa sandaling nakita ko ang case ng phone niya. Nagulat ako ng bahagya. Nakita niya ang reaksyon ko at nakangiting nagpaliwanag, ang litratong ito ay ikaw. Noong E-class natin noong second year high school, nahuli ka sa klase kaya pinatakbo ka ng teacher. Basang-basa ka ng pawis, nakabukas ang damit mo, ang gwapo mo. Kaya kinunan kita ng litrato at ginawang phone case. Ibinaba ko ang hawak kong mga. At tiningnan siya ng walang masabi. Ano naman ang maganda sa pagtakbo ko sa field habang pinarurusahan? At malinaw kong natatandaan, pagkatapos ng pagtakbo na yon, dahil hindi ko na mapigilan ang pag-ihi. Nagtago ako sa mga damo at diniligan ang mga bulaklak gamit ang aking matabang tubig. Hindi kaya noong panahong iyon ay. Nakunan niya rin ako sa likuran. Pagkatapos, binuksan Yewan-an ang kanyang phone, at ang wallpaper ay isa ring litrato. Ito huwag mong sabihin kinunan mo ito noong lunch break, hula ko. Tumango si Yewan-an, itong litratong ito, kinuha ko habang nasa lunch break ako at palihim na pumunta sa klase nyo. Noong panahong iyon, ang upuan mo ay nasa tabi ng bintana sa ikatlong hanay mula sa likod. Ang himbing ng tulog mo, ang gwapo mo talaga, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at hinalikan kita ng palihim, hehe. Sabi ni Yewan-an. Napakababa ng boses niya, parang ginagawa niya ang mga palihim na bagay noon. Pero napakunot ang noo ko at nagtanong, hinalikan. Siyempre sa labi. Sa ganitong kagandang pagkakataon, nagpakita siya ng isang mapanirang ngisi. Pero nakakaaliw pa rin siya, mahirap na nga ring makuha ang litratong iyon. O, nakahinga ako ng maluwag nang marinig iyon. At sa isang itchop na tunog, na-unlock ni Yewan-an ang phone niya, at isang mas nakakagulat na tanawin ang bumungad sa harap ko. Nakita ko na halos bawat wallpaper ng bawat application ay pinalitan niya, hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon. Nakatago ang dami ng litrato at ginawa pang iba't ibang wallpaper. Gaano ba siya kaboring? At isa pa, ang kurso ba ni Yewan-an ay pagiging paparazzi. Nang tiningnan ko uli ang phone niya, mukha na itong luma. Ang yaman-yaman mo, bakit hindi ka nalang bumili ng bagong cellphone? Pilit na ngumiti si Yewan-an. Naku, puno ng mga alaala ang cellphone na ito, paano ko naman matitiis na palitan? Pagkatapos, masaya niyang inilabas ang handa na niyang earphone at nang hindi nagpapaalam ay isinuot ang kabilang dulo sa aking tainga. Nakasuot na ang earphone, kaya hindi na ako tumutol. Tumugtog ang isang magandang musika, at ang dalawa ay parang magkasintahang nagkasundong pumunta sa silid-aklatan para makinig ng kanta. Napakatamis ng tagpong ito, hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas habang ninanamnam ng dalawa ang tahimik na sandali. Sabay kaming bumaba ng hagdan, Chen, pagod ka na ba ngayong araw? Gusto mo bang ihatid na kita pauwi? May gasolina na ang sasakyan ko ngayon. Nga pala, sabi sa ulat ng panahon, magiging napakalamig ngayong araw. Baka umulan, baka mag-ulan pa ng yelo, o baka mas maagang umulan ng niebe. Napakadelikado niyan, at madulas ang daan kapag umuulan, paano kung matumba ka ng hindi sinasadya? Paano kung may dumaang malaking tren sa tapat mo sa oras na yon? Ano na lang ang gagawin mo? Kaya naman, mas ligtas si Chen sa loob ng aking sasakyan. Hinawakan Yewan-an ang aking manggas at tumingkayad, puno ng pag-asa. Siyempre, alam ko ang kanyang binabalak. Kaya hinding-hindi ako papayad. At bakit parang lagi niyang sinusumpa ang sarili niya? Napakaliwanag ng panahon. Sige na nga kung ulan, pero bakit kailangang mayelo at niebe pa? Napangisi ako. Ang isang tunay na lalaki ay dapat may lakas ng loob na tumanggi. Pag-isip nito, tumingin ako kay Yewan-an, ayoko nga.
Kahit sino pa ang dumating ngayong araw, uwi pa rin ako sakay ng maliit kong e-bike. Pagkatapos sabihin yon, kumaway ako sa kanya at direktang tumalikod para umalis. Pero nang marinig ito ni Ewan-an, hindi siya nakaramdam ng pagkadismaya, sa halip ay palihim siyang napangiti. Sa kabilang banda, lumapit ako sa aking e-bike. Gusto ko lang talagang umuwi sa gabi habang humahangin, ngunit nang ibaba ko ang stand. Isaksak ang susi at paandarin ito, napansin kong ayaw na itong umabante. Wala na bang baterya? Imposible naman, na-charge ko ito ng puno, at 2 kilometro lang naman ang tinakbo ko. Naguguluhang lumuhod ako para suriin ang baterya, wala namang problema sa baterya. Ngunit nang tumingin ako sa likuran, doon ko napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon. Putya, ninakaw ang pinakaimportanteng piyesa ng e-bike ko. Lintik, sino? Sino ang nagnakaw ng kadena ko? Napakawalang hiya naman. Habang nagtataka ako kung sino ang napakabor para gawin yon, biglang may tunog ng sasakyang may 4 na gulong sa aking likuran. Paglingon ko, isang kulay rosas na Maserati 4x4 ang nakita ko, at sa driver's seat ay nakaupo mismo si Ewan-an. Napakaganda ng sasakyang ito, at mas maganda pa ang taong nasa loob, ang mukha niyang kasing amo ng sa isang manika. Pero habang sumisilip ako sa bintana, naku, Chen, sino ang nagnakaw nito? Sino naman ang napakawalang magawa? Napakawalang hiya naman yan, nakakainis. Mula nang makita ko siya, hindi ko siya maalis sa tingin dahil pakiramdam ko ay nakangiti siya, tila may masayang nangyari. Chen, tingnan mo, ganyan na ang bike mo, paano mo pagagamitin yan? Hahatid na lang kita pauwi. Ipapagawa ko na lang ito sa sekretarya ko mamaya, sabi niya habang kumukurap ang kanyang mga mata, tila nag-aalala sa akin. Habang nakatitig pa rin ako sa kanya, napakatahimik ng loob at labas ng sasakyan, at matapos ang ilang segundong pagpipigil ni Ewan-an, hindi na niya napigilan at napahalakak siya. Bakit ka tumatawa? Nalantad ka rin sa wakas. Ako ipinanganak na ba ang anak ng pinsan ko ngayong araw? Napabuntong hininga na lang ako. Anong klaseng palusot yan? Gusto ko pa sanang isumpa ang nagnakaw ng kadena ko. Pero wag na lang. Naalala ko tuloy na parang may mansa ang kamay ni Ewan-an kanina. Parang nakahawak siya sa langis at hindi nahugasan ng mabuti. At nung magkatabi kami kanina, naaamoy ko rin sa kanyang munting kamay. Ang bahagyang amoy ng gasolina. Hindi ko ito pinansin noon, pero dahil nakapanood na ako ng libo-libong episode ng Conan, bigla kong naintindihan. Isa lang ang katotohanan. Ewan-an, ibalik mo ang kadena ng electric bike ko. Malamig ang tono ko. Nagulat siya at agad na tinakpan ang kanyang maliit na bibig. Seryoso ang tono ko nang sabihin ko iyon. Gulat na gulat siya sa narinig at agad na tinakpan ang kanyang munting bibig. Nang mapagtanto niyang nahuli siya, nagsimula siyang umiwas at mautal-utal sa pagtanggi. Hindi ako, totoo. Chen, hindi mo ako pwedeng pagbintangan ng walang ebidensya. Lumapit ako at itinuro ang kanyang cute at mapuputing kamay. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ang utos ko ay nagdulot ng kaunting kaba kay Ewan-an. Inilayo niya ang kanyang mga kamay sa manibela at iniabot sa akin ng maayos. Bakit? May nagawa ba akong mali? Papaluin mo ba ang mga kamay ko? Para siyang nasasaktan. Kahit na gusto ko siyang paluin, hindi ko rin naman magagawa, saka wala naman akong oras sa mga ganyang kalokohan. Kinuha ko lang ang kanyang kamay at inamoy ng mabuti sa tapat ng ilong ko. Pagkatapos makumpirma ang salarin, tumingin ako sa kanya. Yung tingin na nagsasabing, ikaw na bahala. Amuyin mo to, saan galing ang amoy ng langis na yan? At mag-ingat ka naman, hindi mo pa nahuhugasan ng mabuti ang mansa ng langis sa iyong palad. Tulala si Ewan-an. Tinitigan niya ito nang may tingin na nagsasabing bahala ka na sa sarili mo, amuyin mo, saan galing ang amoy ng langis dyan. At isa pa, mag-ingat ka naman, hindi mo pa nga nahuhugasan ng malinis ang sebo sa palad mo, tulala si Ewan-an. Agad na binawi ang kanyang kamay, paano nangyari? Sigurado akong ginamitan ko ng sabong panlaba. At kinuskos ng maigi. Bulong niya sa sarili, pagtingin niya ay hindi na pala ito malinis. Akala ko ay perpekto ang plano, hindi ko inakalang mabubuko niya agad, hindi na ako nagkamali sa lalaking pinili ko. Ganito ang nangyari, bandang 3:00 ng hapon, habang abala ako ay palihim siyang. Lumapit sa aking e-bike, iniisip ang pinakamadaling paraan para siraan ang sasakyan. Tiningnan niya ito ng matagal hanggang sa mahanap niya ang pinakaimportanteng piyesa, ang kadena. Kaya naman dumukwang siya at sinubukang kalasin ito, pero dahil wala siyang karanasan, inabot siya ng 1 oras sa pagtanggal ng kadena. Sa huli ay natanggal niya ito ng maayos, pero hindi niya inakalang mahuhuli pa rin siya. Tumingala siya at mumiti ng nahihiya sa akin. Hindi ko magawang magalit. Ayaw mo akong pasakayin? Sige, ayos lang, maglalakad na lang ako pauwi. Iniwan ko ang e-bike sa pinagtagpuan namin at naglakad palayo. Agad na pinaandar ni Ewan-an ang kanyang sasakyan. At hinabol ako. Chen, galit ka ba? Pasensya ka na. Nagkamali ako, huwag ka nang magalit, sige na. Hindi maganda sa kalusugan mo yan. Hindi sira ang kadena.
Inilagay ko lang ito sa loob ng kabinet, maayos pa naman ang kondisyon nito, hindi ko na ulitin. Hindi na talaga, patigilin mo naman ako kahit sandali. Habang minamaneho niya ang sasakyan sa tabi ko. Nang mabagal, patuloy niya akong sinusuyong humingi ng tawad. Dahil mukha namang tapat ang kanyang pagsisisi. Hindi na ako nagalit pa. Ang sa akin lang, dahil ang sasakyan mo ay pansamantalang hindi magagamit, bakit hindi ka nalang sumakay sa akin? Ihahatid na kita pauwi. Ituring mo na lang na paghingi ko ng paumanhin, ayos ba? Ayoko, nakakatulong ang paglalakad sa kalusugan. Tumingala ako at nagkibit balikat. Ayoko talagang sumakay sa sasakyan niya. Tungkol naman sa naiwang kadena, hayaan na lang, nakakandado na ang pinto ng opisina. Mahirap nang bumalik pa, bukas na lang ulit. At si Iwan-an naman ay usad pagong na sumusunod sa akin, parang butler na nakikiusap sa kanyang amo na umuwi na para manahin ang bilyong-bilyong ari-arian. Nang mangalay na ang mga binti ko sa paglalakad, nakita ko si Iwan-an na nasa tabi ko pa rin, walang sawang nangungulit. Bigla siyang sumimangot, "Hay, bakit parang mas mahirap pang suyuin ang aking chen-chen kaysa sa mga babae?" Hindi niya inakalang ang isang dominanteng na gaya niya ay tinanggihan ko pa bilang driver. Ano ba namang klaseng sitwasyon ito? Sumakay ako sa sasakyan, ikinabit ang seatbelt at tumingin sa paligid. Kailangan kong aminin, ang Maserati ay talagang nakakasilaw, lalo na ang modelong 4x4 na ito. Kulay pink ba ito? Pero nakakaumay pa rin ito para sa akin. Bagamat maganda ang sasakyang ito, talo pa rin ito ng aking electric scooter na parang ghost fire. Kahit pag-apak sa gas, wala man lang yung tunog na parang pumuputok na paputok. Sa buong biyahe, silang dalawa ay nagkukwentuhan lang ng walang patutunguhan, hanggang sa wakas ay nakarating na kami sa lumang apartment complex na inuupahan ko. Pumili si Iwan-an ng parking space at maingat na ipinarada ang sasakyan bago ako pinababa. Nagtaka ako, hindi ba't ihahatid lang niya ako at aalis na? Bakit kailangan pa niyang mag-park? Iwan-an, nandito na ako sa bahay. Umuwi ka na rin at mag-ingat ka. Bye. Kinakabahan ko siyang tiningnan at agad na tumakbo palayo, subalit si Iwan-an ay tumalo ng magaan mula sa sasakyan, ang kanyang dalawang maliliit na paa ay parang mga gulong ng apoy na humabol sa akin. Iwan-an, ano bang ginagawa mo? Hinawakan niya ako at nanghihinayang na. Bumuntong hininga. Hinatid na kita pauwi, hindi mo man lang ba ako iimbitahan magtsaa? Nagmamadali mo ba akong paalisin? Itinaas ko ang isa kong daliri, bahagyang binaluktot at kinalabit siya ng mahina. Tumulog ang iaray sa kanyang balat na napakakinis. Pinilit ni Iwan-an na maglabas ng mga luha. At naglabas ng tili na parang kuting na inaapi. Sinira mo ang kadena ko kaya hindi ko magamit ang scooter ko pauwi. Tapos ngayon gusto mo pang magtsaa? Hehe, umiling ako ng may pagkadiri. Alam ko namang gusto lang niyang pumunta sa bahay ko para maglaro o kaya gumawa ng mga bagay na mas malala pa para mas mapalapit sa akin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Pero bakit ang lambot ng balat ng batang ito? Kinalabit ko lang ng mahina, namula na agad ang bahaging iyon. Huhuhu, ang sama mo, Chen-chen, inaapi mo ako. Tinakpan niya ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting tampo. Sa hitsura niyang iyon, biglang nakonsensya ako. Masakit ba talaga? Nagkaroon ako ng ideya na lapitan siya. At himasin ang noo niya, pero agad ko ring inalis ang isiping iyon. Gusto mo ng tsaa, di ba? Maghintay ka riyan, kukunin ko sa itaas. Ayoko, gusto ko lang tumambay sa bahay mo sandali, kahit sandali lang. Sa wakas, naglabas si Iwan-an ng boses na tila naglalambing. Nahulaan ko ang nasa isip niya. Kumaway ako sa kanya at sinabing, ang kapal ng mukha mo. Pagkarinig nito ni Iwan-an, "Buhu, Chen-chen, inaapi mo ako, isang taong walang matutuluyan." Ang boses niya ay parang naiiyak, mukhang kaawa-awa. Ano ang ibig niyang sabihin? Napangiwi ako at naguluhan, dahil nasunog ang bahay namin dati, ang kaawa-awa ko naman. Buho, nakakaumay, ang babaw naman ng dahilan na yan, saka peke lang ang pag-iyak niya. Hindi ko siya pinansin at nagtuloy-tuloy lang sa paglakad, pero ang batang ito ayaw talaga bitawan ng braso ko. Sige na, sasabihin ko na ang totoo, sa katunayan ay dahil nalaman na ng parents ko ang tungkol sa atin, galit na galit sila. Sabi nila pagbalik ko raw ay pagsasabihan nila ako ng matindi, kaya hindi ako makauwi. Saka hindi ba dahil din sa'yo to, binaling na naman niya ang sisi sa akin, nakakatawa siya. Ano raw? Aba, wala naman akong ginagawa, bigla na lang akong nadamay. At ano yung tungkol sa atin? Huwag mo ngang gawing malabo ang usapan, wala naman talagang namamagitan sa atin. Napatawa na lang ako sa inis, bahala ka, ang yaman mo, pwede ka namang magrenta ng sarili mong bahay. Yumuko ng malungkot si Iwan-an, ang mga bahay sa labas ay puro may eje, hindi ligtas doon. Nawalan ako ng masasabi, akala ba niya ay ligtas siya sa bahay ko? Mas delikado kaya rito. Lalaki rin naman ako, nakarating na ako sa pintuan ng gusali kung saan ako nagrerenta. Pero ang batang nasa tabi ko, ayaw pa rin akong bitawan, gusto ko sanang makitira sa'yo.
Sa ganitong paraan hindi na ako matatakot kina mama at papa. Sige na, habang sinasabi niya yon. Sumiksik pa ang ilong niya sa balikat ko, natatakot ako kung sakaling ang ganito kagandang dilag ay makuha ng iba, baka sugurin ako ng tatay niya bit-bit ang itak, pero sa totoo lang wala naman talaga akong balak na galawin ang dilag na ito, pwede ko dagdagan ang renta mo, at araw-araw ay pwede rin akong magluto para sa'yo. Hindi ay hindi, matigas kong tumanggi. Nahirapan akong mamuhay ng tahimik, nagpatuloy kaming dalawa sa paglakad papasok ng pinto. Pagdating sa tapat ng elevator, may mga pasahero sa tabi na sasakay na rin sana. Pero si Iwan An ay nasa tabi ko pa rin, patuloy na nagmamakaawa, Chen, patirahin mo na ako. Mabait ako, marunong akong maglaba at magluto, hinding-hindi kita bibigyan ng problema. Umiling ako, kapag nagkaroon ng una, magkakaroon din ng pangalawa, hinding-hindi ako magpapaloko. Kahit tumalon pa ako mula rito, hinding-hindi ako papayag. Pero hindi ko inasahan na pagkapasok sa elevator. Mas matindi ang naging opensiba niya. Marami ring sumasakay sa paligid, may ilang estudyanteng galing sa paaralan. At 2 ale. Balak ko sanang gamitin ang aking di natitinag na depensa. Maghihintay lang hanggang sa sumuko siya, nang biglang may naramdaman akong mainit sa aking malaking tainga na nagpagawa sa akin ng isang tunog ng pagkasabi. Wan An, ano ba, huwag ganyan. Bahagya akong lumingon at nakita ko. Pikit ang magagandang mata ni Wan An, nakatingkayad, at nakanganga ang kanyang maliit na bibig. Kinagat ang aking tainga. Kaya ba itong tiisin ng isang normal na lalaki? Hindi. Biglang nanghina ang aking katawan. Ang ibang tao sa elevator nang makita ito, agad na nagpakita ng pandidiri. Lahat sila ay umiiwas sa magkasintahang ito. Ang 2 matandang ale nag-iisip ako sa aking sarili. Kung may marinig akong hindi maganda ay magrereklamo na naman ako, wala talaga akong magawa sa kanya. Bitawan mo muna ako, kukunin ko ang susi. Sa narinig niya ay napilitan siyang bumitaw ng maayos. Kinapa ko ang susi sa aking bulsa, isinaksak sa pinto ng inuupahang bahay, at sa gilid ng aking paningin. Nakita ko siyang nakatingin pa rin sa akin, tila sa sandaling gumalaw ako, agad niya akong susunggaban. Bubukas na sana ang pinto, pero bigla akong lumingon sa kanya, at mumiti ng nakakaloko. Wow, may ipis sa paanan mo. Pagkarinig nito ni Yewan An, agad siyang nagulat na parang pusang nabigla. Mabilis na umatras. Saan? Nasaan ang ipis? Saklolo, tulungan niyo ako. Halatang takot na takot siya, nakatago na siya sa sulok, sinamantala ko ang pagkakataong ito para pumasok agad sa pinto. Pagkatapos ay nag-iwan ako ng bahagyang puwang at inutusan siya, Wan An, hindi ko kailangan na paglaba at ipagluto mo ako, umuwi ka na ng maaga, narinig mo ba? Pagkasabi nito, agad kong isinara ang pinto ng malakas. Natauhan si Yewan An at namula ang mukha niya sa galit. Nakakainis. Naloko na naman ako ni Guchen. Galit na galit siyang pumunta sa pinto at kumatok ng malakas. Guchen, ang laki mong sinungaling. Itinataboy mo na ba ako? Napakawalang puso mo. Guchen, mali ako, papasukin mo na ako. Sa likod ng pinto, nakikinig lang ako sa mga kilos niya. Pero hindi ako sumagot. Hindi siya dapat konsintihin, sana ay umuwi na lang siya para magpahinga. Isa pa, pagod na rin ako, kaya matapos ang ilang sandali, unti-unti na ring humina ang ingay sa labas. Nang wala na akong marinig na kahit ano, narinig ko ang tunog ng elevator na bumukas, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Siguro ay umalis na siya, sandali, si Wan An ay isang sensitibong babae. Posible kayang nakaupo siya sa labas at umiiyak ngayon? Habang iniisip ko ito, lalo akong kinabahan, kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng bahagya. Walang tunog ng pag-iyak sa labas gaya ng inaasahan ko, kaya panatag ang loob kong binuksan ng tuluyan ang pinto. Gayunpaman, isang dalaga ang biglang sumugod sa akin sa sandaling mabuksan ko ang pinto. Niyakap niya ako ng mahigpit, para akong sinunggaban ng isang makulit na kuting sa isang iglap. Nawalan ako ng balanse at napaupo sa sahig. Wan An, ikaw nananambang ka. Hahaha, nag-aalala ka pa rin talaga sa akin, hindi ba? Pagkatapos ay kinagat ako ni Wan An sa labi. Bahagya niya akong kinagat, tumayo ka na nga, masaya ba na nakadagan ka sa akin? Masaya, gusto kitang yakapin, dahil baka palayasin mo na naman ako sa bahay. Kaya yakapin mo na lang ako habang tumatayo tayo. Wala akong nagawa kundi buhatin ang makulit na batang ito, doon ko napansin na ginamit niya ang kanyang mga kamay. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, nasaktan kaya siya noong bumagsak kami. O sadya niyang ginawa yon. Nakakahilo talagang bata, ang aming mga mukha ay magkalapit na magkalapit, naghahalo ang aming mga hininga. Ngunit hindi sinamantala ni Wan An ang pagkakataon, nakangiti lang siya ng napakatamis, biglang tumunog ang tiyan. Sabay na tumunog ang aming mga tiyan sa sandaling iyon, parang may napansin si Wan An. Bigla siyang nagulat, Chen, gutom ka na ba? Gutom ka na ba? Huwag mo na akong palayasin, ipagluluto na lang kita. Pinanood ko siyang bumaba mula sa aking katawan. Mabilis siyang pumasok sa kusina, sa oras na yon, wala na akong balak na palayasin pa siya.
Dahil na-realize ko, kahit anong pilit kong pagpapaalis sa kanya, mag-aalala pa rin ako kung umalis ba siya. O hindi. Bigla kong naisip ang isang nakakatakot na bagay, mabilis akong sumigaw, huwag. Sandali, Wan-an, bitawan mo ang mga sangkap. Napasimangot si Wan-an nang marinig ito. Bakit naman? Bago ko lang natutunan ang pagluluto ng kamatis na may itlog, gusto ko sana itong ipatikim sa'yo. Maghanda ka na lang ng mga pinggan, ako na ang magluluto. Dahan-dahan ko siyang kinumbinsi ng malumanay. Isang pakiramdam ng pagkasuka ang umakyat sa aking lalamunan, nang marinig ni Wan-an na ako ang magluluto para sa kanya, masunurin niyang kinuha ang mga pinggan. Hinugasan ko ang mga iyon sa tubig at maayos na inilagay sa mesa, para bang may ihahandang espesyal na pagkain. Pagkalipas ng isang oras, inihain na ang mababangong pagkain sa hapag. May 3 putahe sa kabuuan, kamatis na may itlog, at matamis-asim na tadyang ng baboy. Pinaputok na isdang crucian, puro mga lutong bahay lang, ang bango, sobrang bango. Tumulo ang laway ni Wan-an kaya dali-dali niya itong pinunasan ng tissue. Natawa ako ng bahagya nang makita ko iyon. Kinuha ko ang aking mga chopstick at nilagyan ko siya ng isang pirasong matamis-asim na tadyang. Biglang naramdaman ni Wan-an ang labis na kaligayahan, pinaglaruan niya ang kanyang labi at nagsabing, "Salamat, Chen-chen. Mahal kita." Ngumiti lang ako at hindi ko na masyadong pinansin, kumuha ako ng piraso ng isda. Sinimulan ko na ring tikman ang mga putahe, kaming dalawa ay tahimik na kumakain at paminsan-minsang nag-uusap. Nagkukwentuhan lang kami ng hindi seryoso, pagkatapos maghapunan ay naghugas ako ng pinggan at tinulungan naman ako ni Wan-an na magpunas ng mesa. Para kaming mag-asawa na may malinaw na paghahati ng gawain, mabilis kong natapos ang paghuhugas. Tiningnan ko si Wan-an sa tabi ko at sinabing, "Maupo ka muna riyan, tapos na ako maghugas at aasikasuhin na kita. Huwag mong gagalawin ang mga gamit ko, wala kang gagalawin, narinig mo." Mukhang ayaw ni Wan-an pero tumango siya. Pero sumunod din siya ng maayos, wala siyang magagawa kundi sundin ang lahat ng sabihin ko. Siyempre kailangan niyang sundin ang utos ni Master Chen-chen, pero ang mga mata ni Wan-an ay puno ng kakaibang tingin. Dinilaan niya ang kanyang labi habang hinihintay ang sandali na maligo ang kanyang hinahangaan. Nakita ko ang mapaglarong ekspresyon niya. Dugtong ko pa, bawal kang makinig habang naliligo ako, kapag nalaman ko, talagang paparusahan kita. Hindi ko inakalang magiging ganoon ang reaksyon ni Wan-an, para bang may nawala sa kanyang napakahalagang bagay, bigla siyang umuso. Naging napakaayaw niya at nagsabing, "Ano? Kahit iyon ay hindi pwede. Sayang naman ang pagpunta ko rito kung ganoon." Natigilan ako at nagulat, napasabi ako ng, "Iha, pakiramdam ko ay hindi ko narinig ng maayos ang sinabi ng bata. Akala ko ay mali lang ang narinig ko." Agad na nagpaliwanag si Wan-an, "Wala yon, maligo ka na ng payapa, ako ang magbabantay sa'yo." Napakamot ako ng ulo dahil ang mismong pagbabantay niya ang pinakamapanganib na bagay. Hindi ko na lang masyadong pinansin iyon at pumasok na ako sa banyo para maligo, lumipas ang mga 2 minuto. Pagkatapos kong maligo ay pumunta ako sa kusina at kinuha ang basurang itinabi ko. Pagkatapos ay lumingon ako at tinawag si Wan-an na nakaupo sa sala. "Lalabas lang ako para magtapon ng basura, huwag na huwag mong gagalawin ang kahit ano, sige na, maligo ka na. Tapos matulog ka ng maaga." Pagkarinig niyon, tumayo siya at nagsalute ng seryoso. "Masusunod, opisyal, sisiguraduhin kong matatapos ang misyon." Napangiti ako at tumalikod para lumabas. Dahil mag-isa lang si Elrea Liu sa bahay, sa tingin ko ay wala namang magiging problema, mabuti na lang at makakabalik din ako agad. Bagamat ganoon ang iniisip ko, hindi ganoon ang tingin ni Wan-an na mag-isang nasa bahay. Pumasok siya nang nakangisi sa kwarto ko, "May maisusuot ba akong pantulog dito?" Sabi niya sa sarili habang lumalapit sa mesa ng computer. Hindi sinasadyang napatingin siya, at agad na naakit sa mga action figure sa mesa. Ilang minuto ang nakalipas nang bumalik ako mula sa labas. Pagkasara ng pinto, gusto ko nang pumasok sa kwarto, pero hinarang ako ni Wan-an sa pintuan, pansamantala. Ayaw niya akong papasukin, tiningnan ko siya nang may pagtataka, at napansin ang bahagyang kaba sa mukha niya. "Chen-chen, may itatanong ako sa'yo, mahal ba yung mga action figure sa mesa mo? Saan ba nakakabili niyan? Mahal, naglalaro sa libo-libo hanggang 10,000. At karamihan sa mga yan ay limited edition. Yung isa pa, may itatanong ulit ako. Yung Iron Man na may pinakamalaking ulo, magkano naman yun? Yun ang pinakamahal sa lahat. 50 lang ang gawa sa buong mundo, pinakiusapan ko pa ang kaibigan ko sa ibang bansa para mabili yan. Limited, kinabahan si Wan-an, hindi niya maintindihan kung bakit gumagastos ang lalaki ng ganoon kalaking pera para sa mga ganyan. Siyempre hindi na problema ang pera ngayon. Ang main point ay limited na ito at wala ng stock. Di pwedeng magtanong ulit. Sabi mo kung sakaling may makasira sa Iron Man mo nang hindi sinasadya, tandaan mo. Hindi sinasadyang mabasag ito hanggang maging durog, ano ang gagawin mo sa kanya? Sabi ni Wan-an.
Na tila naiiyak, agad kong naintindihan na pangisi ako, baka siguro. Pagbubugbugin ko siya ng todo. Natakot si Yewanan at nakasandal na parang kawawa sa pader. Tiningnan ko siya habang nakatago ang dalawa niyang kamay sa likod, na parang may hawak na kung ano, kaya nang walang pasabi. Ay hinila ko ang kanyang mga kamay at tama nga, nakita ko ang sirang Iron Man. Naging magaspang ang ibabaw nito, na tila nahulog, at idinikit lang gamit ang glue na 502. Tinitigan ko ang Iron Man na sumama sa akin sa buong kabataan ko, nang angatog ang aking mga kamay. Pipatawad, naisip ko lang kanina na ang laki niya, kaya gusto ko lang sanang laruin. Pero hindi ko inaasahang mahuhulog ko ito dahil hindi ko nahawakan ng maigi, at mukhang mahirap itong kumpunihin. Handa akong magbayad ng 10 beses ang halaga nito, makiusap, huwag mo masyadong pagalitan si Chen Chen. Nakayuko siya. Mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit, na para bang handa na siyang mapagalitan o mapalo. Nakikita ko. Natapat ang kanyang pagsisisi. Bagamat sira na ang bakal na kahon, maingat pa rin si Yewanan. Pinagdugtong-dugtong niya ang bawat piraso, wala ni isang fragment ang nawawala, may mga lamat lang na natira. At nang makita ko ang mukha niya habang naghihintay na mapagalitan, hindi ko na magawang magalit pa. Natatakot na ako na kapag pinagsabihan ko siya ng bahagya, baka humagulgol na siya agad. Sa huli, hindi ko lang talaga matiis na makita siyang umiiyak. Sige na nga, dekorasyon lang naman yon. Maayos naman ang pagkaka-repair, hayaan na lang. Nang makita ni Yewanan na hindi naman masyadong galit si Chen Chen. Kumukurap-kurap ang kanyang mga mata sa pagkalito, muntik na siyang umiyak, bakit hindi na siya pinagalitan ni Chen Chen gaya ng inaasahan. Seryoso at maingat niyang hinawakan ang kamay ko, babayaran talaga kita. Salamat Chen Chen sa pagpapatawad sa akin. Sige na, maligo ka na. Gabi na. Binawi ko ang kamay kong hawak niya at naiinip na ikinaway ito. Sige po. Nakayukong sabi ni Yewanan, Chen Chen, nakalimutan ko ang pajama ko, pwede mo bang kunin para sa akin? Ang lambing ng pakiusap na yon ay nagdulot ng kakaibang init sa aking dibdib. Ano ba naman, maliligo ng walang dalang damit? Paano ko ibibigay sa iyo yon? Reklamo ko ng bahagya. Mula sa loob ng banyo, narinig ko ang kanyang matamis na tawa. Hihi, hindi ko nakalock ang pinto, welcome ka anumang oras. Grabe, nakalimutan na nga ang damit, hindi pa naglock ng pinto, napakalinaw na ng pahiwatig niya. Habang nakikinig sa tunog ng tubig na tumatama sa kanyang balat, tuyong-tuyo ang lalamunan ko ng sumagot, ipaghahanap kita. Pero ilalagay ko lang ito sa labas ng lababo, lumabas ka na lang para kunin. Sa loob ng banyo, si Yewanan ay agad na nagpakita ng isang mukhang nadidismaya, hay naku, masyado bang malayo. Hindi ko abot, pakihatid na lang sa loob. Nag-isip ako sandali, medyo nag-aalangan, pwede kong ihatid sa loob, pero kapag tinangka mong manamantala o gumawa ng kung anumang kakaibang kilos, papatayin ko ang heater sa banyo at ang ilaw mo. Tapos paliliguan kita ng malamig na tubig, naintindihan mo? Napakasama mo naman. Ungol siya ng ungol. Habang nagagalit at nagtatalsik ng tubig, kahit natapos na siyang maligo, kung talagang magiging ganito siya kawalang awa. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko, kaya nag-isip ako at napagdesisyunang isantabi muna ang sarili kong mga iniisip. Mabilis akong nakahanap ng damit na napakabagay para sa isang babae. Isang kulay pink na pajama na may disenyo ng kuneho, na naiwan ng lola ko noong bumisita siya rito 2 taon na ang nakalilipas. Hindi ko inakalang magagamit din pala ito ngayon. Dala ang pink na damit, pumunta ako sa banyo at maingat na tumawag. Papapasok na ako. Walang sumagot. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Yewanan na tahimik na nakahiga sa bathtub, nakabusangot ang kanyang maliit na mukha. Nalubog ang buong katawan niya sa tubig, tanging ang maliit niyang ulo lang ang nakalitaw. Iniwan ko na rito, isuot mo na lang mamaya. Habang inilalagay ko ang damit sa patungan malapit sa gripo, maigi kong binabantayan ang bawat galaw niya. Kung may gagawin siyang kakaiba, pipikit agad ako. Galit na galit si Yewanan habang nakapusod ng mataas ang kanyang buhok. At ibinaon ang kanyang baba sa ilalim ng maligamam na tubig. Ang cute talaga niya, kaya bigla kong naalala ang isang karakter sa anime. Si Asuna, Yuki. Nabalik ako sa realidad, mabilis na umiwas ng tingin at nagmamadaling lumabas. Nang makita ni Yewanan ang pagiging alanganin ko, gusto niya akong biruin, kaya bigla niyang inilabas ang maliit niyang kamay mula sa tubig. At ikinumpas-kumpas ito sa hangin na parang nananakot. Nagulat talaga ako kaya napapikit ako at mabilis na lumabas. Hehe, ang cute talaga ni Chen Chen. Pagkasara ko ng pinto, narinig ko ang parang kampanilya niyang tawa, pinagtatawanan niya pala ako. Sinasabihan pa akong cute mo mukha mo. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Yewanan pagkatapos maligo, suot ang pink na rabbit pajama. At bumungad siya sa akin ng napakaganda. Bagay na bagay sa kanya ang malambot na rabbit pajama, parang ipinagawa ito para sa kanya. Bukod pa roon, nang lumabas siya, natatakpan ng tuwalya ang maliit niyang ulo, dahilan para magmukha siyang lalong inosente at cute.
Chen, talaga naman, inihanda mo na pala ang napaka-cute na pajama na ito para sa akin. Nakatayo lang ako sa may pinto habang pinagmamasdan ang cute na kuneho sa harap ko. Natutulala ako dahil sa sobrang cute niya. Kumukurap-kurap ang mga mata ng kunehong ito at may puting bola sa may buntot na gumagalaw-galaw na bukod sa mga tenga ng kuneho. Iyon ang parte na pinakagusto kong kalabitin. Hindi na ako nagpaliwanag ng marami, hinaplos ko na lang ang ulo niya ng may tuwa. Dumating na ang oras para maghiwalay ng kwarto. Ang inuupahan ko ay may 2 kwarto at 1 sala, kaya sapat na ito para sa aming dalawa. Sa totoo lang, hindi ko inakalang matutulog si Yewan-an sa bahay ko ngayong gabi, baka nag-away na sila ng mga magulang niya. Pero kahit ano paman, dahil nangako na ako, kailangan ko na siyang patuluyin dito. Inihatid ko siya sa bakanteng kwarto. Tinuskos ni Yewan-an ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa akin ng may pag-asa. Hehe, matutulog na. Masayang masaya siya, tumayo pa ang mga pink na tenga sa ulo niya. Inayos ko na ang kwarto para sa'yo. Ang Wi-Fi password ay 88, huwag kang magpuyat, matutulog na ako. Magandang gabi, kusang loob kong sinabi na parang isang ama, at pagkarinig ni Yewan-an, natulala siya, ang lungkot sa kanyang mukha ay parang isang guho ng nyebe. Ano ba naman, hindi ba tayo matutulog ng magkasama? Yewan-an, ano bang nasa isip mo? Bakit hindi tayo matulog ng magkahiwalay kung may 2 kwarto naman? Isa pa, hilik ako ng hilik kapag natutulog, kaya hindi mali ang plano ko. Iniabot ko ang aking kamay para hawakan ang kanyang tenga ng kuneho sa ulo, kinaladkad ko siya papasok sa kwarto, at agad na nagpakita si Yewan-an ng mukhang nagtatampo. Kasunod nito, hinampas niya ang aking dibdib ng kanyang malalambot na kamao, ay nakakainis ka. Mabubuntis ako kapag pinaglaruan ang tenga ng kuneho. Takot ako sa dilim, hindi mo ba ako pwedeng alagaan? Matulog tayo ng magkasama, sige na. Nangangako ako na wala akong gagawing kalokohan. Muli siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit gamit ang kanyang mga kamay. Ang boses niya ay malambing pa, kung ibang tao lang siguro, matagal na siyang binaligtad at niyakap ng buong pagmamahal. Sayang lang, pasensya na, hindi ako naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan, huwag mo akong lokohin. Sino ba ang natatakot sa dilim sa panahon ngayon? Kung talagang natatakot ka, magbukas ka ng ilaw, kaya ko namang bayaran ang konting kuryente na yan. Ganyan na lang, bitawan mo ako. Pagkarinig niya sa sinabi ko, nagalit si Yewan-an. Ipinakita ang kanyang maliliit na pangil, ayaw. Kung hindi ka sasama sa akin, hinding-hindi kita bibitawan. Gusto ko ang paghilik mo, saka mabait naman ako kapag natutulog at isa pa. Pagkagising ni Lingtian ng maaga, makikita niya ang isang napakagandang kasintahan na nakahiga sa tabi niya. Hindi ba't isang napakasayang bagay yon? Ah, nakakabagot, huwag mong dagdagan ang drama mo. Sa usaping pagtulog, kapag may unang beses, susundan ito ng pangalawa, sa tingin ko kailangan kong magpigil, sinasabi ko sa'yo. Wala akong pakialam kung bibitawan mo ako o hindi. Kahit na tumapak ako kahapon, hinding-hindi ako matutulog ng kasama ka. Kahit magtagal pa tayo hanggang bukas ng umaga, mariin ko siyang tiningnan ng masama, si Yewan-an sa harap ko. Kahit na ang pagyakap sa malambot na babae ay komportable matulog, mas gusto ko pa rin yakapin ang sarili kong cartoon inflatable doll. Ganoon kaming dalawa na nagpapagalingan sa may pintuan, paminsan-minsan ko siyang kilitiin, at humahalakhak siya sa tawa. Ilang beses niya akong gustong bitawan pero pilit pa rin niya akong niyayakap. Ngunit hindi nagtagal, naisip ni Yewan-an na hindi na sila pwedeng manatili sa pintuan. Habang yakap-yakap niya ako, pilit niya akong kinakaladkad papasok sa sarili niyang kwarto. Tapos ay gumagawa siya ng tunog na iyaya, nakakatawa talaga. Sa huli, ginugol ni Yewan-an ang halos 10 minuto bago niya ako tuluyang nadala sa kama, at kaming dalawa ay nanatili sa posisyon ng pagyayakap. Nakayapang makatulog ng mahimbing. Pero bilib din ako sa batang ito, hindi ba napapagod ang kanyang mga kamay? Heto na tayo, kaya magpatagal na lang tayo, tutal ang makasama ka sa pagtulog ng magdamag ay sulit pa rin. Hindi naman ako lugi. Si Yewan-an ay may mamula-mulang pisngi, pero sa oras na ito, ramdam ko ang init sa aking buong katawan. Dahil ang kanyang mga binti ay mahigpit na nakayakap sa aking likuran. Pagyuko ko, nakikita ko ang mukha niyang may matamis na hininga at kaibig-ibig na ngiti. Sinuway ko siya ng pabalang, sige, magpatagal na lang tayo. Aalis agad ako pagtulog mo. Sige, hindi na lang din ako matutulog buong gabi, titigan lang natin ang isa't isa. Nang buong gabi, masaya siyang tumatawa at paminsan-minsan ay sinasadya niyang ngumuso na parang gusto niya akong halikan. Wala akong nagawa kundi iwasan ang kanyang mapula-pula at maliit na mga labi. Kung may makakakita sa atin, tiyak na maiinggit sila sa taong may napaka-cute na kasintahan dahil si Yewan-an, nakatayo man o nakahiga. Ang kanyang malamanikang mukha na walang bakas ng taba ay laging napaka-cute. Pero ito ang nagpapasakit sa ulo ko. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto, 10 minuto ang lumipas, sa wakas ang mayabang na si
Yewan-an ang unang sumuko, ang kanyang mga mata ay puyat na puyat habang humihikab, at dahil sa antok ay napaluha pa siya. Gayunpaman, hindi ako inaantok, medyo naiinis lang ako. Dahil sa higpit ng yakap ni Yewan-an, kailangan kong patigasin ang aking katawan para mapanatili ang distansya. Dagdag pa ang bango ng kanyang katawan sa hangin, na lalong nagpapagising sa diwa ko bilang isang lalaking nasa hustong gulang. Pagkalipas pa ng 1 minuto, ang paghina ng dalaga ay naging mahinhin at pantay na. Ang kanyang maliliit na kamay ay dahan-dahang bumitaw, at ang binti niyang nakapatong sa akin ay bumaba na rin. Tiningnan ko ang itsura ng batang ito. Umiling ako, wala talaga akong magawa sa kanya. Sa oras na ito, ramdam ko ang pagod sa aking katawan. Gusto ko nang bumangon, ngunit si Yewan-an na mahimbing nang natutulog, ang kanyang nakangusong labi, ay biglang nagsalita sa kanyang panaginip, "Chen, kailangan ko na ng good night. Pupwedeng matulog ng mahimbing." Medyo malabo pero naintindihan ko. Ang malambot at matamis na mga salita ay tumagos diretsyo sa puso ko. Mas mahimbing ba ang tulog pag hinalikan? Gagawin ko na lang ang exception na ito. Tiningnan ko ang hitsura ng dalagang ito, napaka-cute niya talaga. Hindi ko na malaya na ang mga mata ko ay puno na pala ng pagmamahal. Yumuko ako. Hinalikan ko ng marahan ang noo ni Yewan-an, at pagkatapos ay tumalikod ako at umalis, hindi ko alam kung bakit. Marahil ay wala lang talaga akong laban sa mga cute na bagay, o baka naman dahil sa nakakalitong panahon kaya ako nagkaganito. Basta isang halik lang naman yon, sa susunod ay hindi ko na ulitin, ganyan ko pinakalma ang sarili ko. Pagbalik ko sa aking silid, ikinasa ko ang lock ng pinto at humiga sa kama, balak ko sanang maglaro pa ng game. Pero 11:00 na pala, mas mabuting matulog na lang ng maaga, ang lakas ng hangin at ulan sa labas ng bintana. Ang pagtama ng ulan sa salamin ay lumilikha ng tunog na patak-patak, dahil sa masamang panahon, lalong dumilim ang langit sa gabi. Pagkalipas ng 2 oras, bandang 1:00 ng madaling araw, biglang lumakas ang ulan at kumulog, si Yewan-an ay nasa loob ng kanyang silid. Mahimbing na natutulog at nananaginip ng biglang may dumagundong na malakas, isang kidlat ang tumama sa labas ng bintana. Narinig ni Yewan-an ang kulob na tila isang matulis na karayom na tumusok sa kanyang mga tainga, sa isang iglap ay nagising siya. Ang maliit niyang katawan ay nanginig sa kama, habang nakatingin sa bakanteng silid, nagsimula na siyang matakot. Hindi tumitigil ang kulog sa labas, may isa na namang matinding kidlat na tumama, na nagbigay ng liwanag sa bintana. Si Yewan-an na takot sa kulog ay nakapulupot na sa loob ng kumot at nanginginig, marami namang babae ang natatakot sa kulog. Siyempre hindi siya exempted, at ang kulog ngayong araw ay napakalakas, hanggang sa napaiyak na siya sa loob ng kumot. "Wu, Chen, natatakot ako, nasaan ka?" Nabasa na ng kanyang mga luha ang malaking bahagi ng kumot. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay para magdasal na sana ay lumitaw ang lalaking minamahal niya sa oras na ito. "Wu, ayoko ng kulog." Dahil sa sobrang pag-iyak ay hindi na niya nakayanan, mabilis siyang dumulas mula sa kama na parang isang uod. Pagkatapos ay tumingkayad siya para buksan ang pinto at tumakbo patungo sa sala, kung saan medyo mas tahimik. Dahil nakasara ang mga bintana sa balkonahe, pero makikita pa rin ang pagkurap at pagdagundong ng kidlat sa himpapawid. Dahan-dahang naglakad si Yewan-an sa dilim patungo sa pinto ng aking silid, marahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto. Ngunit hindi niya ito mabuksan, kaya naman nanginig na ang kanyang mga labi sa sobrang kaba. "Wu, Guchen, pwede mo bang buksan ang pinto? Natatakot ako, pwede mo ba akong samahan sandali?" "Sandali lang, please." Pagkatapos ng kulog ay alis na rin ako, nakikiusap ako sa'yo. Chen, huwag mo akong iwanang mag-isa, giniginaw ako. Pumatok siya ng ilang beses sa pinto. Ngunit wala siyang makitang senyales na may magbubukas ng pinto, nakaramdam siya ng matinding panghihina habang nakikinig sa kulog sa labas. Parang tubig siyang dumulas mula sa pinto, naupo sa sahig at umiyak, ngunit ang liwanag ay baka huli na. Pero hinding-hindi ito mawawala, may tunog na click at dahan-dahang bumukas ang pinto. Pagkakita ni Yewan-an, mabilis siyang dumulas papasok, at sinalo siya ng isang pares ng malalaking kamay sa isang bridal carry, at marahang binuhat. Ang walang kapintasan niyang mukha, ay nahulog sa isang mainit na yakap. "Yewan-an, bakit? Bakit ka pumunta sa kwarto ko? Ayos ka lang ba? Huwag kang umiyak." "Ako natatakot ako," kumukulog. Sa pagkarinig sa mahina at nakakaawa niyang boses, biglang kumirot ang puso ko. Halos madurog ang puso ko sa awa. Ibinaon ni Yewan-an ang kanyang maliit na ulo sa aking dibdib, na parang naghahanap ng kanlungan. Naisip ko sandali at halos maintindihan ko na ang nangyayari. Kaya mabilis ko siyang binuhat papunta sa kama para patahanin. "Sige na, baby, ayos na ang lahat. Nandito ako, huwag kang matakot." Pagkatapos ko siyang patahanin ng ilang sandali, sinubukan ko siyang bitawan para isara ang pinto, pero mahigpit na kumapit si Yewan-an sa akin. "Sige na, tahan na, yayakapin na lang kita habang natutulog." Magkayakap silang dalawa. "Sige na, poprotektahan kita."
Para akong nagpapatulog ng bata, unti-unti niyang kinalma ang kanyang katawan at hindi na siya masyadong natatakot. Unti-unti, dahil sa pagpapakalma ko, dinalaw na rin ang antok si Wan-an. Bago siya tuluyang makatulog, malambot niyang sinabi. Chen, halikan mo ako, huwag mo na akong palayasin. Umuso siya at humalik, hindi na ako umiwas. Hinihimas ko pa rin ang kanyang maliit na ulo para pakalmahin siya. Hindi nagtagal, naging maayos ang kanyang paghinga, ngunit ang aking katawan ay uminit dahil sa halik na yon. Lintek naman, matutulog na lang, bakit pa ako hinalikan? Pinapatulog pa ba niya ako o hindi? Pagtingin ko sa natutulog na si Wan-an, hindi ko na malayang umiti ako ng may pagmamahal, paano ko naman siya palalayasin? Pagkatapos ay ipinikit ko rin ang aking mga mata para matulog. Hindi ko inasahan na sa kabila ng tigas ng ulo ko, magkatabi pa rin kami. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana, hindi laging nasusunod ang plano. Pero parang hindi naman masama ang nangyari, pwede na rin siyang maging unan. Niyakap ko ang kanyang baywang. At ipinatong ang aking baba sa kanyang ulo, habang dahan-dahang nakakatulog. Malakas pa rin ang kulog sa labas, pero ang dalawang tao sa loob ng kwarto ay mahimbing na natutulog. Lumipas ang oras hanggang sa madaling araw, ang mga ibon sa labas ng bintana ay humuhuni at ako ang unang nagising. Paglingon ko sa paligid, natagpuan ko ang sarili ko na nakahiga sa sahig. Napakamot ako sa ulo, hindi ba dapat ay kayakap ko si Wan-an habang natutulog? Paano ako napunta sa sahig? Dahan-dahan akong bumangon at naramdaman ang matinding sakit sa aking baywang, na parang kung ano-anong bagay ang tumusok dito. At ang dalagang iyon, si Wan-an, ay nakahiga ng patagilid sa kama, sikat na ang araw pero hindi pa rin siya gising. Bukod pa rito, ang kanyang 4 na paa ay nakabuka na parang letrang iya. Pagkatapos ng gabing puno ng paggalaw, ang paggalaw niya sa buong gabi ay nagdala sa kanya sa gilid ng kama, kahit kaunting galaw lang, maaari na siyang mahulog anumang oras. Ang kanyang suot na costume ng kuneho ay nagpapakita ng kanyang magagandang mahahabang binti, na ang puti ay mas lalong nakakasilaw dahil sa sikat ng araw. Naalala ko tuloy na hindi mapakali si Wan-an kapag natutulog. Halos bawat sandali, mayroon siyang malalaking paggalaw at hindi niya ito namamalayan. Siguro nahulog ako sa kama kagabi dahil sa kanya, hindi ko akalain na ang isang napakaganda. At batang siyu ay napakalikot palang matulog, napabuntong hininga ako. Hay, sa ugali niyang ganyan, sino pa ang mga ngahas na pakasalan siya o makatabi sa pagtulog? Nakakaawa naman, napailing ako para iwaksi ang kakaibang iniisip, saka ako tumalikod at lumabas ng kwarto. Nagpunta ako para maghilamos at bumili ng almusal, 10 minuto ang nakalipas, pagbalik ko ay tulog pa rin si Wan-an. Anong oras na, malalate na siya kung hindi pa babangon, tinupi ko ang manggas ko at hinila siya para gumising. Wan-an, tirik na ang araw, bumangon ka na dyan. Ilang beses ko siyang tinawag, pero umungol lang siya ng mahina at natulog ulit. Wala akong nagawa kundi ang hawakan ang maputi at makinis niyang pulso, bangon na. Ang tamad na baboy, akala ko ay magigising na siya, pero pagbitaw ko. Ang malambot niyang katawan ay parang tubig na bumagsak ulit at humiga ng maigi sa kama. Hindi ko akalain na sa lahat ng ginawa ko, nag-inat lang siya ng balakang at ipinagpatuloy ang pagtulog. Nainis na talaga ako sa ganda ng mukha niya habang natutulog walang mag-akala. Na ang isang napakagandang babaeng siyu ay mahilig palang matulog ng matagal at tumutulo pa ang laway paminsan-minsan. Kahit mabango siya, napagdesisyonan ko pa ring labhan ang unan, nakakainggit ang sarap ng tulog niya. Mas mahimbing pa sa bata ang tulog niya. Kailangan ko bang paluin ang puwet niya para magising siya? Ikiniling ko ang ulo ko habang nakatingin sa mukha niya, saka ko dahan-dahang tinapik ang puwet niya ng 2 beses. Pagkapalo ko, agad niyang tinakpan ang puwet niya gamit ang maliit na kamay, hindi man lang siya dumilat, at ang kanyang labi ay naglabas ng malambot na boses, Mama, hayaan mo muna akong matulog ng 1 minuto. Huwag mo na akong paluin sa puwet, dahil doon ay natunaw ang puso ko sa sobrang cute niya. Hindi ko na malayang napangiti na pala ako ng puno ng pagmamahal nang makita ang sitwasyon. Gusto ko sana siyang pagbigyan pang matulog, pero kailangan niyang pumasok sa trabaho, marami na siyang tawag. Na hindi nasagot sa phone, Wan-an, bangon ka na, doon lang siya ng onting natauhan. Umupo siya, pero parang hilo pa rin at hindi maintindihan ang nangyayari. Haha, Chen, magandang umaga, hinawakan ni Wan-an ang mukha ko gamit ang maliliit niyang kamay. Bahagya akong nagpakita ng masungit na mukha, anong ganda. Tignan mo nga kung anong oras na. Anong oras na? Chen, gusto ko ng good morning kiss. Lumapit siya sa akin at dumikit. Good morning kiss. Asa ka pa. Gising na, magpalit ka na ng damit at mag-almusal. Pagkasabi nito ay tumalikod ako at naglakad papunta sa sala, habang si Wan-an naman ay nakaupo sa kama, parang manika, na ikinakampay ang kanyang mga paa. Huwag naman ganyan, habang naririnig ang kanyang inosenteng boses. Napairap na lang ako. Pagkalipas ng halos kalahating oras, sa wakas ay nakapag-ayos na si Wan-an, nakapag-almusal.
Nakapagpalit ng damit at naupo sa bangko malapit sa pinto. Chen, pwede mo ba akong tulungan na isuot ang sapatos ko? Sumunod ako ng maayos at hindi na nagreklamo, habang ang kanyang magaganda at maliliit na paa ay nakabitin at nakawagayway sa hangin. Sinundan ko ang direksyon ng tingin niya at hindi ko napigilang mapalunok. Ito ay masyadong maganda. Ang kanyang mapupulang paa ay naglalabas ng malakip na aura at kahit ang hangin ay tila may dala ng matamis na bango kahit na hindi naman ako mahilig sa paa.